Kaya ng taong ito na i-upgrade ang kahit anong gamit niya sa mas murang halaga, dahil sa isang napakabihirang artepakto na nakuha niya matapos malagpasan ang 999 na palapag ng tore. Para sa ibang manlalaro, ang pag-upgrade ay isang mahaba at magastos na proseso na bumabagal sa kanilang pag-unlad. Ngunit sa artepaktong ito, balak ng ating bida na higaitan pa ang kanyang dating record at masakop ang bawat palapag ng tore ng mga Diyos. Narito kung paano nagsimula ang lahat. Mataas ang tensyon sa isang torneo ng isang laro na tinatawag na Tore ng Diyos. Pinagpapawisan ng mga manlalaro sa sobrang pagpupursige at lahat ay umaasa kay Subi na manalo. Kumikilos ang taong ito na parang, hayaan mo ako na lang mula sa Elden Ring. Ibinigay niya ang huling suntok at natapos ang ika-999 na antas ng laro. Naghiyawan ang mga tao hanggang sa biglang, boom, nawala ng malay. Namatay agad si Subi at napunta sa isang espiritual na dimensyon ng laro. Pagdilat niya, nasa silid-aralan siya ng laro, ang panimulang punto ng lahat ng manlalaro. Talagang tinalo ni Bro ang laro kaya bigla siyang napunta sa loob nito. Tumingin-tingin si Subi sa paligid niya at agad niyang nalaman na literal na siyang bahagi na ng laro. Ito ang kaharian ng Yan. May mahigpit na mga kailangan para makapasok sa Tore ng Diyos. Pero sa kabutihang palad, siya ang pinakamagaling at propesyonal na gamer para sa larong ito. Hindi siya natatakot sa ideya na basta na lang siya itapon ni Heart Attack Kun. Sa katunayan, natutuwa pa siya. Ang pinakamaganda pa, walang nakakumpleto ng higit sa 99 na palapag sa bersyon na ito ng laro. Ibig sabihin, ang isang tulad ni Subi ay magiging parang Diyos sa kanilang hanay. Sinabi ng instruktor sa mga estudyante na durugin ang kristal, na agad silang ililipat sa lugar ng mga baguhan. Dinurog ito sa kanyang palad, opisyal na sinimula ni Subi ang kanyang tunay na karanasan sa nakakakilig na laro. Sa kasamaang palad, nabura ang datos ni Bro, kaya kailangan niyang magsimula mula sa umpisa. Nag-spawn si Subi sa lugar ng mga baguhan at nakatuklas ng kakaibang artifact bilang gantimpala sa pagkumpleto ng huling palapag. Ang pinakamataas na artepaktong ito ay higit pa sa lahat ng iba pang klase sa laro. Mula sa pangkaraniwan hanggang sa pambihira, mahusay hanggang sa kakaiba, perpekto hanggang sa alamat, at sa huli, epiko at pinakamataas. Tinutulungan ng pinakamataas na artepaktong ito na i-upgrade niya ang kahit anong gamit na may 100% tagumpay sa maliit na halaga. Dahil dito, nangunguna na si Subi sa kompetisyon. Itinutuon ang kanyang pansin sa bahay inuman para sa mga baguhan, nagtataka siya kung natatandaan pa siya ng babaeng tagapamahala doon. Sinuri ng ating bida ang kanyang mga stats bilang baguhan at napagtanto na hindi na lamang ito isang laro na walang epekto. Ang bawat hakbang na gagawin niya ay maglalagay sa kanyang buhay sa panganib, kaya kahit 10% na dagdag sa stats sa simula pa lang ay malaking tulong na. Ang maganda sa kanyang napakalakas na bagay ay automatiko nitong natutukoy ang mga gamit na pwedeng i-upgrade. Nagulat ang ating bida sa ideya na kahit ang isang pangkaraniwang gamit ay pwedeng gawing mas malakas. Sumugod agad si pare pero bigla niyang nakalimutan na wala siyang pera at walang barya para gawin ang upgrade. Itinakda ni Subi ang kanyang layunin na kumita ng pera, dahil alam niya na sa mundong ito, kaya nitong lutisin ang lahat ng problema. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga mekanismo ng Tore ng mga Diyos. Ang mga baguhan ay binibigyan ng 7 araw na palugit upang makuha ang pag-unlad ng klase sa pamamagitan ng 10 palapag. Ang mga manlalaro na hindi makakuha ng kristal ng pag-unlad ay aalisin sa laro, na nagreresulta sa pagkawala ng maraming manlalaro. Sa pagtutok sa bar, ang ating bida ay kasalukuyang bumabanat ng isang magandang dilag na may alok. Inaalok ni Subi sa kanya ang maraming kakaibang recipe ng cocktail pero hindi siya naniniwala. Ibinibigay ng babaeng bartender kay Subi ang kanyang buong atensyon, kahit na mayroon siyang stress balls. Sinabihan siya ng ating bida na kumalma at isinulat ang recipe. Kinuha niya ito, nangangakong gagantihan siya kung ito ay isang panloloko. Marami akong kilala na sinasadyang sisirain ang recipe para sa ganyang kasunduan, pero hindi isang simp si Subi. At sa loob lamang ng 5 minuto, nabuhay ang kanyang recipe sa anyo ng isang beast blood cocktail. Nagulat ang mga customer, nag-uunahang tikman ang inumin kapalit ng maraming barya. Gayunpaman, sumigaw siya sa kanila, idinidiin na sa kanya lang ito dapat inumin.
Uminom ang kontrabida sa kanyang kasiyahan, habang ang kanyang damit ay halos mapunit. Pagkatapos niyang ubusin ito, ang babae ay tuwang-tuwa at gusto pa ng ibang mga recipe. Inalok siya ni Subi ng 5 recipe sa halagang 20 gintong barya, isang alok na lubos na nakapagpasaya sa kanya. Napagkasunduan ang deal na nagbigay sa kanya ng sapat na pera para mag-upgrade. Ang babaeng tagapamahala ng tavern ay parang asawa na rin, dahil inalok niya ang lalaking ito ng napakahusay na sandata ng libre. Ang magandang sandatang ito ay tinatawag na refined dagger. Nagpasalamat siya sa kanya at umalis, na tila nagpapahiwatig na matagal na silang magkaibigan. Sa labas, sinisimulan na ng ating bata ang kanyang pagpapalakas. Sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong barya, biglang tumaas ang kalidad ng kanyang sandata, pati na rin ang kanyang mga stats. Kaya naman madali na niyang malalampasan ang unang palapag ng walang kahirapan. Dumating si Subi sa labas na bahagi ng beginner zone, kung saan ang mga talunan na walang laban ay nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pangangaso ng mga kuneho. Nilagpasan sila ni Bro, sinasabihan silang mga duwag dahil pinapatulan nila ang walang kalaban-laban at kawawang hayop. Binabalaan siya ng isa sa mga lalaki na huwag lumapit sa mapanganib na lugar, pero hindi niya ito pinansin. Biglang sumulpot mula sa likod niya ang isang ahas na hangin para atakihin siya. Mabilis na kumilos si Subi gamit ang kanyang espada kaya hindi siya natinag, ginawang parang sushi ang ahas. Yung iba dito na baguhan ay halos hindi makapagsalita, akala mo kung ano ang ginawa niya, samantalang level 1 monster lang naman yon. Pinapayuhan siya ng mga ito na mag-ingat sa mga ahas dahil isang maling galaw lang ay peligro ang kanyang kamay. Nagpasalamat siya sa payo, binato niya sila ng isang tansong barya at umalis. Akala ng mga talunan na nasisiraan na siya ng ulo at tiyak na mapapahamak, pero parang napakadali lang kay Subi ang lugar na ito. Sinubukan siyang siluin ng isa pang ahas ng hangin, pero nasaksak lang sa leeg. Sa kasamaang palad, masyadong mabagal ang pag-asenso sa puntong ito. Ibig sabihin, kailangan ni Boy na bilisan pa ang kilos at ubusin ang maraming halimaw para malampasan ang unang palapag. 3 pang mga lumilipad na walang hiya ang dumating, pero tinadtad lang na parang papel sa ilang sagi. Tuwang-tuwa si Subi na mag-ipon ng experience points at coins mula sa kanila, habang opisyal na nag-aanunsyo ang sistema tungkol sa ika-10 season ng Tore. Kinakabahan siya sa excitement. Sa pagkakataong ito, nasa kanya ang pinakamakapangyarihang artifact. Walang makakapigil sa kanya sa pagkuha ng unang kill reward. Samantala, nagtatalo naman ang mga talunan kung sino ang unang makakakuha ng unang kill. Karaniwan, ang 3 dakilang pamilya ang kilalang nakakakuha ng unang kill bawat taon. Si Lin Yashuan, ang pinakamatandang anak na babae sa kanyang pamilya, ay sobrang yaman at ang gamit niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Para sa kanya, ang mga talunan ito ay mga walang kuwentang insekto na kaya lang pumatay ng kuneho. Pero hindi ang ating bata. Ginugupit niya ang mga lumilipad na noodles na parang walang bukas. Sa wakas, naabot ni Subi ang kailangan niyang karanasan para sa susunod na level at umakyat sa level 2. Nakakuha pa siya ng mumurahing bakal na kaban. Tinitignan ang kanyang stats, natuklasan ni Subi ang leaderboard ng system. Ang ilan sa mga player ay mabilisang tinatapos na ang level 3. Sumobra siya sa pagtutok sa napakagandang artifact, pero ngayon ang kanyang pangunahing layunin ay agawin ang liderato sa mga nangungunang players. Pero bago yun, interesado muna si Subi sa kaban na nasa harapan niya. Binuksan ang itim na bakal na kaban, nakakuha ang ating bata ng simpleng damit na proteksyon na may dagdag na 30 copper coins. Nasa alanganin si Subi kung itataas ba niya ang antas ng kanyang premium na daga o i-upgrade ang kanyang baluti. Alam na hindi mahirap talunin ng boss sa lugar para sa mga baguhan, nagpasya siyang gamitin ang upgrade sa kanyang premium na daga. Hinihiling ng sistema na pumili siya ng bilang ng upgrades para dito. Isang upgrade lang ang pinili ni Subi, na nagkakahalaga ng 50 tansong barya. Dito, nagiging pinong daga ang kanyang sandata. Sabi niya, bahala na, itodo na natin, nagdesisyon ng lalaking ito na oras na para itaas ito sa pinakamataas na antas. Para sa 7 beses na upgrade, pinili ni Subi ang opsyon at ginastos ang kinakailangang barya. Sinimulan ng sistema ang pagbabago ng kanyang sandata. Ang pinahusay na kutsilyo ay ngayon ay may dagdag na 8 puntos,
At ang pisikal na atake nito ay kayang magdulot ng 60 pinsala sa isang pagkakataon. Ang sandata ay parang galing sa Valorant, at ang mga pag-upgrade ay nagpataas ng lakas ng atake ng kutsilyo. Si Subi ay hinahampas ito, kontento sa bagong bilis. Kahit na ang sandata ay maganda lang ang kalidad, ang mga stats nito ay talagang maihahambing sa isang bihirang sandata. Ito ay posible sa tulong ng makapangyarihang orasan na kanyang ginagamit. Naniniwala siyang handa na siya para sa unang palapag, ang ating batang lalaki ay humakbang pasulong upang haminin ang Tower of God. Pag-usapan natin ang sistema ng respawn ng boss. Muli itong mag-respawn ng 10 beses sa unang araw. Sino mang tao na kayang pumatay dito ay makakapagsimula sa unang palapag ng tore. Kahit na ang boss ay inaatake ng buong koponan, iilang tao lamang ang pinapayagang makapasok sa tore sa unang araw. Nang marating ang mga guho, tahimik na naghihintay ang aming binatilyo. Bigla, ang tunog ng labanan ay hamatak sa kanyang atensyon. Pumapasok ang takot. Wala siyang ideya na may ibang tao na palang dumating bago siya. Nagpidol ng mabilis si Subi at nagmamadaling pumasok para agawin ang unang kill para sa kanyang sarili. Samantala, ang koponang kasalukuyang sumasalakay ay walang kahirapan sa pag-ikot sa hanay ng mga goblin. Nakatanaw mula sa kanyang munting taguan, naguguluhan si Subi na makita ang ilang pawisan na balyena na bumibili ng pinakamataas na uri ng armas sa unang araw. Ang kanyang kalituhan ay agad na sagot nang makita niya si Lin Yuchan mula sa pamilya Lin, ang parehong batang babae na may gear set na nagkakahalaga ng 10 milyong. Sa puntong ito, parang napakamura ng matibay na kutsilyo ni Bro sa tabi ng kanyang gamit. Ang mga kasamahan niya ay nagmamadaling sumulong para labanan ang mga goblin. Ang personal na assistant niya, si Blonde Boy, ay iniisip na madali lang nilang maaabot ang unang sahig. Gayunpaman, binigyang diin ni Lin Yuchan na maaaring ang iba pang 2 pangunahing pamilya ay nasa likuran din nila. Bigla, naramdaman ni Yuchan ang presensya ng isang tao at agad na tinawag ang lalaking nagtatago malapit. Siya ang ating kaibigan, na sumuko matapos maharapan at kalmadong bumati. Tinatanong ng katulong ni Yuchan kung sa anong team siya nabibilang, sinisigurado naman ng ating bida na naglalaro siyang mag-isa, kaya walang team kasama sa kanya. Idinidiin din niya na ayaw niya ng gulo at dumadaan lang siya, pero pinagdududahan ng dalaga ang mga salita niya. Sila at ang kanyang team ay punong-puno ng primera klaseng kagamitan, at kahit na ganoon inabot pa rin sila ng 30 minuto para lang makatawid sa gubat. Pero, ang lalaking ito ay dumating sa halos parehong oras ng mag-isa. Nagmaang-maangan si Subay at nagpaalam sa kanila. Naghihinala si Zhang Fei at inaakusahan si Subay na pinapatagal sila para makalaban niya ang boss. Nakikita ang pagmamadali na kumilos, pinipigilan ng dalaga ang isa sa kanyang mga batalyon. At inuutusan silang magtulungan para mapigilan lang si Subay sa pag-alis. Wala siyang balak na mawala ang kanyang unang boss sa isang basta-bastang walang kwenta. 7 mandirigma ang sumugod sa ating bida. Hindi nababahala si Subay na pagtulungan siya at sinasabi lang na nakakainis ang sitwasyon, at lumilikha ng kanyang punyal, tinutokso niya sila dahil isinasama siya sa gulo nila. Iniisip ng masungit na assistant na mayabang ang ating bida, dahil isa lang siyang level 2 newbie laban sa isang grupo ng mandirigma. Mabilis na dinaluhong ng mga mandirigma ang ating bida, habang si Subay ay natutuwa na libangin sila. Ang unang atake ay sa anyo ng isang pana, na casual na naililihis ni Subay sa isang simpleng reaksyon. Ang atake na yon ay galing mismo sa dalaga, at nabigla siya sa kanyang liksi. Sunod, may 2 mandirigma na sumusugod para sa isang atake mula sa itaas. Ginutay sila ni Subay na parang gulay sa isang hiwa. Ang kanyang napakabilis na reaksyon ay nagpatigil sa blonde na buhok. Bigla, ang baguhan na level 2 ay parang isang halimaw na boss mismo. Todo-todo ang pag-aani ng aura. Pinapaalala ng ating bida sa grupo na malayo sila sa kanyang antas, kahit na mayroon silang magandang gamit. Pagkasabi nito, sumugod siya, at gamutay ng 3 lalaki pa na may sunod-sunod na kritikal na tama. Nakita ang kanyang walang tigil na pagwawasak, nakaranas ng isang ang katulong ng, "Ay nako, katapusan na natin to at kailangan ng umatras." Nagmamayabang pa rin, binyantaan niya si Subay dahil daw nakabangga ito ng maling pamilya. Pero wala siyang pakialam at naglakad na parang kanya ang lugar. Kahit sino pa yan, papatayin niya ang sinumang humadlang sa kanya.
Kahit bugnutin yung lalaki, pinatahimik siya ni Lady Yukon. Nagulat si Zhang Fei sa bigla niyang pagpayag. Nag-alok si Yukon ng kasunduan sa kawili-wiling solong manlalaro. Ang totoo, matalino si Lady Yukon. Hinusgahan na niya si Subay na pambihira dahil mag-isang dumating at tinalo ang maraming kalalakihan. Ang kakatwang bigla ang alok niya ay ikinagulat ni Virgin Zhang Fei, na tinawag ang ating binata na isang hamak na solo player. Pero sinabihan ulit siya ni Yukon na tumahimik, ipinapaalala sa kanya na ang kanilang layunin ay sakupin ang tore ng Diyos ng walang pagbubukod. Sa tingin ng ating binata, ito ay makatarungang kasunduan at tiniyak sa kanila na hindi na niya aatakihin o guguluhin ang kanilang grupo, basta't bigyan siya ng protection tax benefit, isang pilak na barya bawat isa. Sa tingin ni Subay, ito ay makatarungang presyo, pero si Simp Fei ay halos mawala na ng bait sa kapal ng mukha ng binata. Sa ikatlong pagkakataon, sinabihan ng dalaga ang kanyang alalay na tumahimik. Ibinigay ng dalaga ang 3 barya bilang tanda ng pagkakaibigan. Gusto rin niyang idagdag ng anak natin siya bilang kaibigan. Ayos lang kay Subay sa alok na yun, basta makapagbigay pa siya ng isa pang gintong barya. Talagang kinukuha ng lalaking ito ang lahat ng ginto niya. Casual na tinanggap ni Yukon ang alok, habang si Zhang Fei naman ay parang balisa. Ang kontrabida ay nagbigay ng pangalawang mungkahi, na magkasama sanang hanapin ni Subay at ng grupo ang beginner boss. Malinaw na interesado pa rin siya sa pagpapatalo sa unang boss, ayon sa napansin ni Subay. Dahil alam niya yun, tinanggap niya ang kasunduan, basta may mapagkasunduan silang isa pang kondisyon. Pinakinggan siya ni Yukon, habang nagbibigay na naman siya ng isang katawa-tawang alok. Gusto ng anak natin na siya ang mamahala sa grupo bilang bahagi ng kanilang estratehiya para talunin ang boss. Walang pakialam si Subay kahit kay Titing. Ang tanging paraan para payagan niya silang sumali sa pagpatay ay kung susundin nila ang mga utos niya at hindi magiging sagabal. Sa kabila ng pagiging bukas ni Yukon, hindi siya sang-ayon sa usapan at ayaw niyang bumitaw sa pamumuno. Parang walang nangyari, tumalikod ang ating bida at masaya pang iwanan sila. Biglang nagbago si Yukon. Literal na inalok niya ang lalaking ito ng 100 gintong barya nang walang ano-ano para lang mapasa kanya siya. Tinanggihan niya ang kanyang nakakainsultong alok, dahil alam niyang mas malaki ang makukuha niya sa pagpatay sa boss. Sinita siya ni Zhang Fei sa pagpapanggap na magaling, pero may mali at nararamdaman ito ni Yukon. Nagdududa siya kung kaya niyang talunin ang boss kasama ang isang grupo, pero heto si Subay na naglalakad-lakad na parang panalo na siya. Sa susunod na eksena, abala ang ating bida sa paglalaro sa sistema. Salamat sa kanyang bagong mga gintong barya, maaari na naman niyang i-upgrade ang kanyang gamit. Natatandaan mo ba yung simpleng damit na panangga? Inuna niya itong i-upgrade ngayon, nagbayad pa ng 1,650 pilak para hindi na maghintay sa upgrade, kaya tumaas ang kanyang pangkalahatang tibay. Tuwang-tuwa si Subay nang makitang samobra sa 300 ang kanyang kalusugan. Sa susunod na eksena, balik tayo sa bahay alak. Maraming baguhang manlalaro ang gustong-gustong patayin ang unang boss, at tiyak na malapit na silang makaakyat sa unang palapag. Nagtataka ang babaeng may-ari ng bahay tuluyan kung makukuha pa kaya ng nasyon ng yan ang unang pagpatay ngayong taon. Kahit na naitala ng kanilang samahan ang unang pagpatay hanggang sa ika-9 na palapag, nadaig sila ng isang malakas na baguhan mula sa nasyon ng Beacon. Ang baguhang ito ay mayroong uri ng triple S na propesyon at naging pinakamagaling sa lahat. Habang nag-uusap sila sa bar, tumatalon-talon ang ating bida sa mga gilid ng bangin, iniiwasan ng maliliit na goblins upang ituon ang pansin sa totoong target. Natigilan si Subay, may nangyayari ng laban na nangangahulugang may mas mabilis pa sa kanya. Inaamoy ang pamilyar na bango, iniisip ni Subay kung ginagamit ang pulbos na nagtatago ng enerhiya. Tinatakpan talaga ng pulbos ang amoy ng manlalaro mula sa ibang halimaw, pero hindi ito gagana pagdating sa mas mataas na antas na nilalang. Naiinis siya kung paano madaling nagagamit ng mayayamang pamilya ang ganitong bagay para mabilis na umabante. Sa loob mismo ng lungga ng boss, isang grupo ng mandirigma ang nakikipaglaban para mabuhay laban sa paligid na kawan ng goblin. Kung nakikipaglaban na ang boss sa isang grupo, kailangan pang maghintay ng 1 oras ang ating bida bago makakuha ng kanyang pagkakataon. Isa sa mga mandirigma ang nagpaalam kay kapatid na Wang, sinasabing may dumating na baguhan na basta na lang sumulpot.
Hindi iniisip ni Wang na kailangan nila siyang pigilan, sa pag-aakalang hindi siya mapanganib. Tapos nandyan si Li Yuan ng pamilya Li, na kabilang din sa isa sa mga dakilang pamilya. Akala niya nagpapakausyoso ang bata. Habang abala sila sa panlalait sa bata natin, biglang napahiyaw sa sindak ang ilan sa mga mandirigma habang pinapanood si Subay na lumalapit sa amo. Ang amo na tinutukoy ay isang higanteng goblin. Natutulog ito ng mahimbing hanggang sa ihagis ng bata natin ang isang patalim sa dibdib nito, na gumising sa kanya. Bumangon ang nakakatakot na haring goblin mula sa kanyang trono, nakatayo ng mataas sa baguhan na ng ahas na hominin siya. Hindi natatakot si Subay, tuwang-tuwa pa siyang harapin ang halimaw. Nag-aalala ang grupo ni Wang tungkol sa amo at naghihintay ng utos mula sa kanilang pinuno. Naniniwala si Wang Zixi na madudurog ang baguhan na parang isang insekto sa loob ng ilang segundo. Ang unang atake ay galing sa galit na haring goblin, na sumisira gamit ang kanyang mace at pinapasabog ang lupa. Nailigan ito ng ating bida ng may kahusayan, tinutukso ang nilalang at lalong nagpagalit dito. May kumpiyansa na sumugod si Subay, tinawag itong kanyang alipors at inanunsyo ang kamatayan nito. Isang napakabilis na hiwa ang agad na nagbawas ng 100 health mula sa boss, pero hindi pa sapat para pabagsakin ito. Kaya bumawi ang ating bida, nagbigay ng pangalawang hiwa. Lalo pang nagalit, tinangka ng boss na durugin siya sa isang atake pero pamalya at tumama sa lupa. Hindi kaya ng bilis nito ang mabilis na reflexes ni Subay. Sunod, sumugod ang ating bida mula sa ere, nagpakawala ng isang patayong hiwa na nagwasak ng isa pang malaking bahagi ng health. Ang tanging dahilan kung bakit nakakakuha siya ng mga kritikal na atake ay dahil alam ni Subay ang mga kahinaan nito, tulad ng dibdib, ibabang likod, at mga mata. Hindi makapagsalita ang mga nanunood. Kanina lang ay sinisiraan ng mga basher ng D1 ang ating bida at ngayon ay wala silang masabi. Nag-aalalang tanong ni Yuren kay Zixi para sa kanyang anal ISIS, pero pareho sila ng tanong. Paano ba ang bilis ng baguhang ito? Ang kiting ay isang kasanayan na kahit ang mga pinakamagagaling na manlalaro ay nahihirapan, pero ginagamit ito ni Subay nang parang wala lang. Medyo mahina na ang boss dahil nababawasan ang kalusugan nito, kaya pwede sana nilang sabayan si Subay at agawin ang kanyang patay. Akala ng mapangutyang lalaking ito na dapat pa silang maghintay, naniniwalang magkakamali rin ng baguhan at mararamdaman ang galit ng haring goblin. Ibig kong sabihin, napaka-relax lang ni Subay at tila inaapi na niya ang baguhan pa lang na boss na ito. Umaaray sa sakit ang haring goblin at sinusubukang umatake muli, ngunit lubusan siyang sumable at nagbigay daan sa ating bida para makapagpakawala ng isa pang malakas na atake. Umaungal sa galit ang haring goblin, ngunit ang sigaw na ito ay hindi dahil sa sakit. Ito'y panawagan upang tawagin ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ng ating bida na magiging komplikado na ang sitwasyon, ngunit nakakatawa na ang maliliit na goblin ay nakatuon ang kanilang atensyon sa pagkubkob sa grupo ni Zixi at Yuren. Inaayos ni Zixi ang kanyang grupo sa pormasayon ng pag-atake upang makalusot sa bilog ng mga goblin. Iniisip ni Yuren na ito ay walang saysay, lalo na't isang walang katapusang alon ang mabilis silang pinapalibutan na parang mga langaw. Itinutuon ni Zixi ang kanyang atensyon sa Goblin King at inuutusan ang kanyang team na linisin ang daraanan sa abot ng kanilang makakaya. Habang abala ang team sa pagpapatamba sa mga goblin, sumusulong ang kanilang leader para siya ang tumapos. Kahit sa napakalakas na kakayahan ni Subay, iniisip ni Zixi na kaya niyang agawin ang huling atake sa tamang oras, at ayaw niyang hayaan na may umagaw ng kanyang karangalan. Pero heto ang totoo. Hindi naman tanga ang ating bida at alam niya na gusto ng lalaking ito na agawin ang kanyang patay. Nakikita ni Subay ang panggit ng antas na magic scroll mula sa malayo. Kumpiyansa sa kanyang tagumpay, ibinukas ni Zixi ang magic scroll, nagbabalita ng katapusan ng baguhan pati na rin ang baguhang boss monster. Nagpakawala ang magic scroll ng isang misil na apoy. Ang nagliliyab na torpedo na ito ay direktang tumama sa Goblin King at sumabog ng malakas. Habang pinapanood ang mga ulap ng usok, nagdiriwang sina Yuren at ang iba pa dahil nakamit na nila ang kanilang sukdulang tagumpay. Gayunpaman, hindi pareho si Zixi. May kakaiba sa sitwasyon. Kahit na winasak ng scroll ang boss, walang abiso mula sa sistema na nagpapatunay ng pagpatay.
Biglang lumabas ang abiso mula sa sistema. Maliban na binabanggit nito si Subay bilang unang nakatalo sa Goblin King sa silangang rehiyon. Pagkatapos mawala ang usok, si Aura naman ang nakitang nagpapalakas sa ibabaw ng talunang boss. Nagulat si Zixi at nagtataka kung paano nagawang tapusin agad ng lalaking ito ang boss sa isang atake lang. Habang puno siya ng tanong, binabaliwala lang sila ng ating bida, na para bang mga hanggal sila dahil hindi nila alam ang tungkol sa fatal wound aspect. Ang ginawa niya ay patuloy niyang sinamantala ang mga kahinaan ng Goblin King, na nagpahintulot sa kanya na mag-ipon ng sapat na critical damage para tapusin ito sa isang bagsak. Nakakatuwa, maaaring tinapos na ni Subay ang laban na ito ng mas maaga pa, ngunit sinadya niyang maghintay para makita ang reaksyon ni Zixi. Sa totoo lang, gusto lang naman ng bata natin na bigyan ng leksyon ang mayabang na nobleng ito. Na hindi lahat kayang bilhin ng pera. Pagbalik sa taberna, abot sa kanila ang balita ng pagkapanalo ni Subay laban sa beginner boss. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naaga ang unang pagpatay sa boss mula sa 3 malalaking pamilya. Sa halip, isang ordinaryong tao ang nakaagaw nito para sa sarili niya, kaya nagtataka ang mga tao kung ang lalaking ito ay lihim na isang mataas na antas na asasin mula sa isang lihim na angkan. Ulila ang bata at walang kakayahan o armas, kaya imposible para sa kanya na talunin ang 3 pamilya sa kanilang pagtakbo para sa unang pwesto. Lipat tanaw sa grupo ni Yukon, wala siyang masabi habang hindi makapaniwala si Senpai sa kanyang nababasa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga batalyon na sumugod patungo sa unang tagpuan. Sa huli, naroon si Zixi Wang, na naiinis pa rin kahit na matapos ang kanyang ginawang pandaraya. Alam ng mayabang na ito na wala silang magagawa kundi maghintay ng isa pang oras bago muling lumabas ang boss. Mula sa kung saan, dumating si Yukon mula sa isang portal, at nagalit kay Zixi dahil sa tangkang pag-agaw sa pangalawang boss. Habang nagbabangayan ang mga talunang ito, ang ating bida ay ginantimpalaan ng isang pilak na kaban dahil sa kanyang kahangahangang tagumpay laban sa Goblin King. Isa na rin siya ngayon sa iilang manlalaro sa server na nakatapos sa misyon, na nagbibigay sa kanya ng isa pang silver chest. Dahil mayroon na siyang 2, excited na iniisip ni Subay kung makakakuha ba siya ng rare na gamit sa pagkakataong ito. Binuksan ang unang kahon, at nakakuha siya ng isang pares ng rare na boots na tinatawag na one step. Ang pangalawang silver chest ay nagbigay ng suportang loot, na nagbigay sa kanya ng 10 maliliit na potion at silver coins. Sa tulong nito, ang kanyang bilis ng paggalaw ay tataas ng 30% sa loob ng 1 minuto. Sa kasamaang palad, ang paggamit nito ay nangangailangan ng minimum na level 5, kaya kahit na maganda ang loot, hindi pa rin ito magagamit kaagad ng ating bida. Nagpapaalala ito sa kanya na tingnan ang leaderboards ng ika-10 season ng Tower Challenge. Nakita niya ang listahan at nadiskubre niya ang isang malaking gulo. Aakalain mo na ang ating bida ay nakaabot sa tuktok, ngunit siya ay nasa ika-78 na pwesto lamang. Masusing tinitignan pa, natuklasan ni Subay na ang mga nangungunang puntos ay mas mabilis na napatay ang boss. Sila ay mula sa ibang rehiyon, ngunit malinaw na ang mga mayayamang ito ay gumastos ng maraming pera para makakuha ng pinakamagagandang kagamitan upang matapos yun ng maaga. Uminom ng isa sa mga gayuma, si Subay ay nagkaroon ng pansamantalang dagdag na karanasan sa loob ng 60 minuto. Ang pangunahin niyang focus ay magpalakas pa ng kanyang mga antas, lalo na't mayroong isang buong listahan ng mga taong mas malakas sa kanya ngayon. Lumalakad papunta sa isang portal ng piitan na patungo sa unang palapag, malugod niyang tinatanggap ang panahon ng may malaking pananabik. Mula sa kabilang panig, natagpuan ni Subay ang kanyang sarili sa isang dimensyon kung saan malawak ang espasyo. Isang tingin sa kanyang paligid ay nagpabatid sa kanya na ito pala ang Dark Maze Dungeon. Medyo nagtaka siya, ang tungkol kasi sa mga sariling dungeon ng Torre para sa mga baguhan ay may iba't ibang uri na may iba't ibang hirap. Ang Dark Maze Dungeon, ito, ay nasa gitna hanggang sa mataas na hirap sa kurso para sa mga baguhan, kaya isa ito sa pinakamahirap para sa mga bagong manlalaro. Maingat na inilagay ang kanyang paa, nagsimulang gumalaw ang ating bida sa sistematikong paraan. Nag-iingat siya sa bawat hakbang at naalala na pareho ito sa nakaraang pattern. Maswerte si Subay dahil naitandaan niya ang kanyang kaalaman sa maze. Biglang may kamay na sumulpot mula sa sahig. Mula sa isang mahiwagang bilog, isang nakakatakot na ghoul ang dumating na parang bula.
Halatang hindi inaasahan ng ating bida na makita ang kanyang dating kasintahan dito. Alam ni Subay na isa itong ghoul. Hindi iyon ang problema dito. Sa pagsusuri ng mga katangian ng nilalang, natutunan niya na isa itong normal na uri na may karaniwang katangian. Ang nakakabalisa tungkol sa mga ghoul ay ang kanilang mataas na liksi na sinamahan ng matinding biglang pag-atake. Nangangahulugan nito na kailangan maging maingat ang ating bida upang hindi siya mapuruhan. Sa pag-activate ng kanyang bilis na kakayahan, literal na dumaan ang lalaking ito sa ghoul, at nagpakawala ng isang malakas na kritikal na atake. Sapat na ang isang paghampas ng espada upang patayin agad ang halimaw. Nang akala ng ating bida na isa lang ghoul ang kalaban niya, biglang may sumulpot pa mula sa lupa at sinubukang umatake. Mabuti na lang, agad itong tinaga ni Subay, at napatay sa isang atake lang. Dahil dalawang sunod-sunod na patay na ang nakuha niya, nakakuha siya ng 40 experience points at umakyat sa level 3. Dahil sa pag-akyat ng level, nagkaroon din siya ng 2 attribute points. Paayos na ang sitwasyon matapos talunin ang Goblin King, pero hindi pa tapos ang dungeon. Sa pagkakataong ito, may palaisipan na may 2 tabletang may sulat. May kanya-kanya ring kulay ang bawat tableta. Pulang kulay, mahirap, asul na kulay, madali. Dahil kaya naman ang ating bida ang dungeon, pinili niya ang pula para sa mas magandang gantimpala. Ang pagtayo sa ibabaw ng tile ay naglilipat sa kanya sa ibang lokasyon ng maze. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng kaharian ng yan. Sa punong himpilan ng guild ng dinastiyang Zhou, nalalaman ng guildmaster ang tungkol sa maayos na pag-unlad ni Jun Kai. Si Zhou Wang, ang nagtatag at pinuno, ay hindi nagmamalasakit sa walang kabuluhang pag-unlad. Ang gusto lang niya ay masiguro nila ang huling premyo. Iniisip ng kanyang katulong na magkamukha ang mag-ama, at sinisiguro sa guild leader na mananatili sa tuktok ng mga baguhan si Young Master Jun Kai ngayong taon. Ngunit biglang sumigaw ang guild leader sa kanyang katulong. Ang totoo, bawat season bago ito ay may kanya-kanyang hari ng mga baguhan. Bawat isa sa kanila ay isang mahusay na mandirigma na kinailangang magsikap upang marating kung saan nila gusto. Hindi basta-basta titulo ang maaaring ibigay sa isang Epo baby. Umaasa si Zhou Wang para sa pinakamabuti para sa kanyang anak, naniniwalang ipagmamalaki siya nito. Balik tayo sa ating batang lalaki, na kasalukuyang winawasak ang 3 ghoul na parang mantikilya. 3 pa ang bumagsak, nakakakuha siya ng mga puntos ng karanasan at halos umabot na sa level 4. Ang mga halimaw na ito ay tumutulong sa kanya na mag-ipon ng mga puntos ng madali, at ang kanyang potion ng karanasan ay sulit din. Sa lahat ng mga ghoul na natalo, ang kanilang mga bangkay ay naglaho sa silid. Nakakagulat, 5 tiles ang isa-isang umilo, bawat isa ay may iba't ibang kulay. Tinitigan ni Subay ang nakakaintrigang kulay abong tableta, na palaging patungo sa isang nakatagong silid. Hindi niya inaasahan ang ganitong aginaldo, ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Gustong malaman kung ano ang naghihintay sa dulo ng daang ito, tinapakan niya ang kulay abong tableta upang makarating sa nakatagong silid. Sa sandaling siya ay mag-teleport, sinalubong siya ng dosenang uhaw sa dugong mga ghoul. Walang inaksayang oras ang mga nagpapanggap na Spider-Man at bigla siyang dinumog. Ngunit nakalimutan nilang si Michael Jordan ang kanilang kalaban. Tumalon si Subay para tanggapin ang kanilang hamon at isa-isa silang tinaga. Sa loob lamang ng ilang minuto, natalo ng lalaking ito ang lahat ng ghoul sa silid, umabot sa level 4 at nakakuha ng mga puntos. Tuwang-tuwa si Subay na tingnan ang kanyang level system matapos malampasan ang nakatagong silid. Sa kabila ng kahirapan ng silid na S, nagawa pa rin niya itong tapusin ng walang problema. Pagkatapos maghanda, iniisip ng ating bida na oras na para bisitahin ang boss. Una, tinitingnan niya ang global rankings. Kabilang sa mga ito, nangunguna si Joe Junkie, at pangalawa si Lin Mengshen. Ngunit kahit ganito, mukhang hindi pa rin natatalo ng kahit sino ang boss. Natural lang, tinapakan ni Subay ang pulang sagisag, na nagbubukas ng isang siwang na patungo sa boss. Sa pagkakataong ito, sabik siyang magtala ng mabilis na record para mainggit ang ibang manlalaro. Sa determinasyong yun, dumating siya sa loob ng kuta ng amo. Napakalaki ng kuta, sumasaklaw sa buong palapag ng amo. May mga estatwa ng gargoyle na may isang malaking taong baka na nakaupo sa kanyang trono.
Nagpapalabas ng nakakakilabot na aura ang halimaw, suot ang kasuotan ng isang mandirigma. Hindi na sila itinuturing na abala ni Subay. Sumugod siya gamit ang kanyang pinatalas na espada. Winasak ni Subay ang grupo ng mga ghoul sa sunod-sunod na atake. Natalo ang mga alagad sa napakaikling panahon, habang ang ating bida ay sumugod para guluhin ang amo na nakaupo pa rin sa kanyang trono. Isang pares ng pulang demonyong mata ang tumitig sa kanya ng may galit. May isang boss sa unang palapag na umasta na parang siya ang huling boss, sa kung anong dahilan. Ang Minotaur na ito ay tinukoy bilang isang napakalaking banta, na may napakalaking health bar na 55,000 puntos. Mayroon pa itong 3 iba't ibang kasanayan para lituhin ang mga manlalaro. Pero kahit na laban sa lahat ng yon, kalmado lang si Subay, at tinutokso ang Minotaur sa pagiging mayabang gaya ng dati. Una, inihagis ng ating bida ang kanyang patibong na espada para makuha ang atensyon ng boss. Walang pakialam na winasiwas ng Minotaur ang espada gamit ang isang galaw lang ng kamay. Inis, hinablat ng higanteng nilalang ang kanyang napakalaking palakol, na naglalabas ng kislap ng kuryente. Handa, nagpakawala ang halimaw ng isang sigaw ng labanan na nagpayanig sa silid ng piitan sa kanyang bagsik. Ang sigaw ng labanan ay nagpaandar sa 2 gargoyle na nakaupo sa tuktok ng mga haligi. Hindi nagpakita ng anumang takot si Subay, sa halip ay tunay na pananabik na maamon. Ang sumasabog na Minotaur ay nagpaandar ng kanyang kasanayan sa pag-atake upang magpakawala ng isang malakas na pag-indayog ng kanyang palakol. Samantala, ang 2 gargoyle ay nagbabalak na atakihin ang ating bida mula sa likuran. Nakikipaglaban ng may estratehiya. Unang iniwasan ni Subay ang pag-indayog, na naging dahilan upang matamba ang Minotaur at lumikha ng isang pagkakataon. Pagkatapos ay sinamantala niya ang parehong pagkakataon sa pamamagitan ng pagsaksak sa halimaw sa kahinaan nito, na nagdulot ng isang kritikal na tama sa unang pagkakontak. Umungal ang halimaw, ngunit ang ating bida ay gumagalaw na para sa isang pangalawang pag-indayog at dumaan sa labanan. Nababatid ang susunod na galaw ng Minotauro. Inaasahan ni Subay ang isa pang atake ng pagsagasa. Ngunit bago pa sila makakilos, ang lalaking ito ay talagang napakabilis at inatake ang 3 niyang target gamit ang sunod-sunod na mga hiwa mula itaas pababa. Bawat hiwa ay nagdudulot ng matinding pinsala dahil sa napakabilis na slipstream skill ni Subay. Sa galit, tinangka ng Minotauro na tapakan ang ating bida. Madaling umiwas si Subay. Sa ngayon, galit na galit ang Minotauro. Sa sobrang galit, nagliliyab ito ng kulay kahel na aura, gamit ang isa sa 3 skills nito na tinatawag na Heavy Bull Charge. Hindi ko alam sa inyo, pero kung isang toro na kasinlaki ng bahay at nababalot ng apoy ang biglang sumugod sa akin, pananalangin ako sa lahat ng Diyos sa mundo para iligtas ang buhay ko. Hindi inasahan ni Subay na gagamit agad ng kakayahan ang Minotaur. Malapit nang yapakan ng halimaw ang bata natin. Pero yun mismo ang gusto niyang mangyari sa simula pa lang. Ginagamit ni Subay ang galit ng toro laban dito at basta na lamang nakaiwas sa pag-atake sa tamang oras, kinukutsa pa niya ang Minotaur dahil sa pagmintis nito. Binigyan niya ng matinding gulat ang halimaw na boss sa pamamagitan ng isang masakit na taga sa mata nito. Ang kritikal na atake na ito ay napakasakit kaya agad na nabawasan ng 1,000 puntos. At para naman sa 2 gargoyle na sumusugod mula sa likod, hindi nahirapan si Subay na harapin sila. Iwinawas-iwas niya lang ang kanyang sandata sa buong parang at tinatamaan silang 2. Dahil sa dagdag na puntos, umangat si Subay sa level 5 sa wakas, narating din ang kanyang gustong marating. Ngayon ay magagamit na niya ang kakaibang kakayahan ng kanyang bihirang sapatos. Pinili ito ni Subay at isinagawa ang kanyang one-step ability, na nagpapabilis sa kanya sa loob ng 30 segundo. Mabilis na siya dati, ngunit ngayon ay napakabilis na niya kaya hindi siya makita ng Minotaur. May mga asul na guhit na dumadaan sa katawan ng nilalang, na samasagi sa kanya at nagdudulot ng matinding sakit. Nagalit at nasaktan, napilitan ang Minotaur na pumasok sa kanyang berserk state. Ang nakakabaliw na kalagayan ng halimaw na ito ay isang bangungot na harapin kahit para sa sarili nitong mga alagad, dahil nadudurog nito ang mga ghoul sa galit. Kinukutsa pa rin ni Subay ang halimaw kahit sa ganitong kalagayan, at tinatawag ang laban na parang laro lamang para sa kanya. Ang kanyang walang kahirap-hirap na pagkilos ay nagpapasobra sa katawan ng Minotaur habang ito ay walang magawang naghahanap sa kanyang target.
Sa paghina ng galit, ang Minotaur ay galit na sumugod upang umatake. Ngunit sa sandaling magpas siya ito ng direksyon, basta na lamang nagte-teleport si Subay sa likod ng boss sa kanyang bilis na parang Diyos, na paulit-ulit itong nalilito. Sinasamantala ang isang madaling pagkakataon, hiniwa ni Subay ang dibdib ng Minotaur, at nakapagbigay na naman ng isang kritikal na tama. Ang parehong naglalakihang halimaw na nakakatakot sa simula ng kanilang laban ay nakaluhod na ngayon, patuloy na nawawala ng HP dahil sa mabilis na pagdurugo. At ngayon, ang boss ay isa na lamang madaling patumbahin. Dahil hindi na makagalaw ang halimaw, itinutusok ni Subay ang kanyang talam sa makapal nitong balat, na nagdulot ng mas maraming dugo. Ang huling saksak na ito ay kumitil ng 3,000 puntos ng kalusugan. Sa huli, wala nang sapat na lakas ang halimaw upang magpatuloy sa laban, at bumagsak ito sa lupa na may malakas na dagendong. Ang pagtatapos ng laban ay nagbigay kay Subay ng tiket papunta sa ikalawang palapag ng piitan. Dahil natalo ang boss ng unang palapag na may perpektong marka sa laban, ginantimpalaan siya ng sistema ng napakalaking 10,000 puntos ng karanasan. Pinarangalan din siya ng sistema sa pagiging unang manlalaro na tumalo sa boss ng unang palapag. Ang kanyang gantimpala ay isang gintong ball pati na rin ang isang experience orb sa gitna ng mga gintong barya. Ang kanyang bilis ng pagtapos ay wala pang 1 oras, na sinira rin ang all-time record para sa pagkumpleto sa Tower of God. Sa kabilang banda, may isang taong nahaharap sa higanteng Minotaur na may nagliliyab na pagsabog. Ang taong ito ay walang iba kundi si Joe Junkai, na nagtataglay ng 10,000 Calamities Annihilation Cannon. Akala ng anak mayaman na ito na kanya ang mundo dahil sa pera ng kanyang ama. Ngunit habang nakikipaglaban siya sa nilalang, lumabas ang anunsyo ng sistema, na nagpapalam sa mga manlalaro tungkol sa kahangahangang record ni Subay sa pagtalo sa boss ng unang palapag. Nalaglag ang panga ni Junkai sa gulat, hindi maintindihan kung paano may mas mabilis pa sa kanya. Sa kasalukuyang talaan, inagaw ni Subay ang unang pwesto ni Junkai. Sobrang sama ng loob ng lalaking ito kaya iniisip niyang nandaya ang ating bida, dahil walang sino man ang makakatalo sa Minotaur nang wala pang 1 oras. Nakuha ng notifikasyon ng sistema ang atensyon ng maraming tao, kaya pinagdududahan nila ang pagiging lihaytimo ng player na kilala bilang Subay. Walang mag-aakala na ang kaharian ng yan ang responsable sa muling paglikha ng isang katulad ni Li Zhengxian, na naging isang alamat para sa kanyang bansa. Mula sa ipinapakita ni Subay sa ngayon, pinagkakatiwalaan na ng mga tao ang kanyang pagkakataong magtagumpay bilang Rookie King ng season. Mas lalong nabahala ang pinuno ng guild, ang tatay ni Junkai, na nagtatanong kung sino si Subay. Gayunpaman, may 9 na palapag pa na natitira sa Tore ng Diyos, at kung magtagumpay si Junkai sa kanyang misyon sa paglipat ng trabaho, maaari niyang agawin ang titulo ng Rookie King para sa kanyang sarili. Hindi pinapansin ang kanyang anak, iniutos ng pinuno ng guild ang malawakang investigasyon kay Subay. Lumipat ang eksena kay Lady Yukon, na kumikilos na at nagpapadala ng mga mensahe sa ating bida. Inimbitahan pa niya itong magtrabaho para sa pamilyang Lin, at sa huli, lubos niyang pinagsisihan na minamaliit ang kanyang mga kakayahan. Balikan natin ang ating bida, na nakatayo sa harap ng ginintoang kaba ng yaman. Ang ganda nito ay lumalabas lang sa unang pagpatay at espesyal na mga kaganapan, kaya mahirap talaga itong makuha. Dahil sa kanyang tagumpay, si Subay ang unang tao na magbubukas ng ginintoang kaba ng Aizen na ito, na nangangahulugang garantisado siyang makakakuha ng pinakamagandang kagamitan. Lumulutang sa harap ng kanyang mga mata ang isang perpektong gradong item na pinahiran ng ginto. Ang pangalan nito, ang makapangyarihang ginintoang Ho. Kinuha ng ating bida ang kanyang Ho at nakuha ang kanyang premyo. Alam niya na mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mga susunod na yugto ng Tore. Tinanggap niya ang mga benepisyo ng orb, na nakakuha kaagad ng 60,000 puntos. Dahil dito, umangat siya sa level 6. Pagkatapos, in-upgrade niya ang kanyang sapatos, gamit ang 3,000 silver coins para hindi na maghintay sa upgrade. Dahil sobra-sobra ang pera ni Subay, nakukuha niya agad ang benepisyo. Maya-maya pa, nagtatamasa na siya ng napakataas na antas. Ipinapakita ng sistema ang kanyang kasalukuyang profile, kung saan ang kanyang pangunahing gamit ay ang Supreme Artifact, ang kanyang maasahang Refined Blade, ang kanyang kakaibang sapatos, at sa huli, isang ordinaryong baluti.
Para mas maging mahirap ang kanyang speedrun, nilalagyan ni Subay ng personal na layunin na tapusin ang 10 palapag sa loob ng 24 na oras. Ang susunod nating lokasyon ay ang disyerto ng Naka. Ipinapalam ng sistema sa kanya na may first minutong paghihintay bago magsimula ang unang alon. Nagsisimula ang countdown habang interesado si Subay sa tanawin. Dahil alam ni Subay ang ginagawa niya sa disyerto, inaasahan niya ang 10 alon ng pagsalakay ng mga halimaw. Pero parang napakabagal at madali para sa kanya, kaya gusto niyang humanap ng paraan para tulungan silang lumitaw ng mas mabilis. Ang unang nilalang ay lumabas sa summoning portal sa likod mismo niya. Ang pangit na freakazoid na ito ay ang sawtooth lizard na may makamandag na kagat. Tunay na naiinip si Subay at iniisip na sasayangin lang ng mga to ang oras niya. Imbes na maghintay sa kanila, sinunggaban ni Bro ang pagkakataon at ginawa ang kanyang unang hakbang sa pamamagitan ng paglundag agad. Sa isang taga, ang unang lizard ay napatay sa isang critical hit. Tapos isa pa, sunod-sunod hanggang sa napuksa ang buong alon. Ngayong patay na silang lahat, darating ang ikalawang alon sa loob ng 1 minuto. Karaniwang inaabot ng 10 minuto ang laban para talunin ang mga butiking ito, pero madaling natalo ng ating bida ang unang alon sa loob lamang ng 2 minuto. Gayun din ang gagawin niya sa ikalawang alon, at gagamitin ni Subay ang kanyang one-step gear. Sa ganitong paraan, mas mabilis pa siyang makakarating sa kanila at lilipulin sila agad. Aktibo ang epekto, ang lalaking ito ay parang flash, walang tigil sa pagpatay sa zigzag na galaw. Sabik na sabik si Subay na sirain ang lahat ng record na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Idineklara ng sistema na tuluyang napuksa ang ikalawang alon ng mga butiki. Mabilis na sumulpot ang ikatlong alon, pero napatay din agad. Sumulpot ang ikaapat, patay din. Nangyari ito hanggang sa hinarap ng ating bida ang pinuno ng ikalawang palapag. Malapit na si Subay na tapusin ang werewolf. Ang kanyang huling taga ay tumama sa huling atake, winawakasan ang buhay ng nilalang. Sa ganito, nalinis ang ikalawang palapag at nakuha ang tiket para sa ikatlo. Ginawaran siya ng sistema ng isa pang ginintoang kaba ng yaman dahil sa pagiging unang nakapatay sa pinuno. Ang kanyang oras ay 30 minuto lang, kaya napakabilis ng kanyang pagtatapos. Binuksan ang kaban, natuklasan ng ating bida ang isang bagay na kailangan niya. Isang perpektong gradong kagamitang pandigma, nakasuot ng kulay ube at ginto. Ang bagay na ito ay isang halimaw na may kakayahang magbagong buhay. Ipinagmamalaki ni Subay ang kanyang swerte at agad na pumunta sa mga setting para sa pagpapabuti upang palakasin ang mga stats nito. Ayaw niyang gawin itong masyadong malakas, hanggang sa puntong hindi na niya ito magamit. Gumagastos ng isang gintong barya, sumusulong ang ating bata sa mamahaling pagpapabuti, nakadarama ng kasiyahan sa kanyang premium na puhunan. Tumataas ang antas ni Subay hanggang 7 pagkatapos ubusin ang isa pang orb ng karanasan. Sapat na siyang malakas ngayon upang hamanin ang ikatlong palapag gamit ang tiket. Lumakad ang ating bata papunta sa portal pagkatapos gumastos ng 100 gintong barya na parang wala lang. Ang kasalukuyan niyang hadlang ay kakulangan ng pondo. Sa loob ng parang sutlang yungib ng ikatlong palapag, si Subay ay nahaharap sa mga nakakatakot na insektong uhaw sa dugo ng iba't ibang uri. Isa siyang tagasugpo ng insekto na kasinlaki ng tao, kaya agad siyang pumapasok para lipulin silang lahat. Sa kasalukuyan, abala pa rin si Junkei sa pagpapasabog sa Minotauro, hanggang sa kalaunan ay talunin niya ito at malinis ang unang palapag. Ang kanyang oras ng paglilinis ay 2 oras at 25 minuto, na mas marami kaysa kay Subay. Salamat sa kanyang tagumpay, nakakuha siya ng isang bihirang sandata na tinatawag na napakagandang mahabang espada bilang kanyang gantimpala. Tuwang-tuwa ang bro nung una, hanggang sa tingnan niya ang leaderboard at makita si Subay na mabilis na umaakyat sa mga ranggo ng ikalawang palapag. Nakakagulat sa kanya kung paano nag-iba na ng lalaking ito ang ikalawang palapag, samantalang hindi pa man lang nakakatapak doon si Junkei. Nawawalan siya ng pag-asa at sumusuko ang nagpapanggap na magaling. Ipinagtataka niya kung sino si Subay. Samantala, abala ang ating bida sa pagputol-putol sa malaking gagamba na ikinagagalak niya. Mabilis din niyang tinapos ang ikatlong palapag, at nakuha muli ang unang pwesto. Pagkatapos nito, wala siyang naranasang hirap sa ika-4 na palapag. Isa na namang bagong record, sa ika-5 palapag niya tinalo ang isang malaking halimaw sa tubig,
Natapos ang level sa loob ng 20 minuto. Ang sunod-sunod niyang panalo ay nakakabigla para sa mga nanunood. Sa kanilang paningin, isa siyang ganap na halimaw para sa isang baguhan na walang senyales ng pagbagal. Marami ring nag-uusap, nagtataka kung masyadong madali ang season na ito para sa mga baguhan. Ngunit sumunod ang tanong tungkol sa bilis ni Junkai, dahil kahit nakakuha siya ng tila makapangyarihang armas ng libre, natagalan pa rin siya sa pagtapos ng level 1. Lumipat ang eksena sa silid-pulungan ukol sa estratehiya, kung saan ipinapahayag ng mga miyembro ng grupo ang kanilang interes sa ating binata. Kina Pei Ling Shui at Zenantian, nakakapagtaka na ang misteryosong lalaking ito ay walang kahit na anong nakaraang record o koneksyon sa pamilya. Naghihinala sila na baka nakatagpo si Subay ng isang uri ng napakalakas na kakayahan sa loob ng tore, ngunit sobrang bihira nito. Sa buong Yan Kingdom, 10 piraso lamang ng napakagaling na kagamitan ang mayroon, kaya hindi makatwira na isipin na mayroon si Subay. Si Ling Shui at Nantian ay dalawa sa pinakamagaling na mandirigma na nakilala ng Yan Kingdom, at kahit sila ay nagtataka sa sitwasyon. Ang kanilang pagtatalo ay tinapos ng lider ng estratehiya na si Kapitan Sukang. Ang taong ito ay hindi nagmamalasakit sa mga detalye. Ang gusto niya lamang ay bilhin ang mga armas ni Subay pagbalik niya mula sa tore. Ikinatwiran niya na maaari silang makipagkita sa kanya upang pag-usapan ang mga detalye. Tutol si Nantian, ngunit pinatahimik siya agad ng kapitan, na idinidiin na ganito palagi ang sistema ng mga baguhang grupo. Maaari nilang gamitin si Subay para sa sarili nilang pakinabang. Sa pagsasabi nito, winakasan ng kapitan ng pagpupulong at umalis. Banibiro ni Ling Shui si Nantian na mag-alala sa sarili niya, dahil malapit na siyang maibaba sa pangalawang antas ng koponan. Balik tayo sa ating bida. Kasalukuyan niyang sinusuri ang kanyang mga pangunahing estadistika. Bawat pag-akyat ng antas ay nagbibigay sa kanya ng 8 puntos ng sapalaran, ngunit ang nagpapabawas sa kanyang petaka ay ang kakulangan ng pondo para sa pagpapabuti ng kagamitan. Simula ngayon, ang pinakamababang pagpapabuti ay gagastos sa kanya ng 13 gintong barya dahil ganoon na kaganda ang kanyang gamit. Sa kabila ng pagkakaroon ng 300 barya na, iniisip ni Subay ang pagtatapos ng palapag 10 at pagkuha ng 500 barya. Ang pagkamit ng titulong Rookie King ay magbibigay din sa kanya ng 200 barya, ngunit isang nakakadismayang katotohanan ang naganap. Hindi pa rin sapat. Kailangan ng taong ito ang pera na katumbas ng kay Elon Musk para talagang mapalakas ang kanyang mga armas. Bigla na lang may pumasok sa kanyang isip. Tinitingnan ang mga setting ng sistema, binuksan ni Subay ang kanyang mga mensahe, na pagtanto na oras na para tanggapin niya ang mga alok. Natatandaan mo pa ba si Lady Yukon? Inalok niya ito ng maraming kristal sa iba't ibang presyo. Ang nakakatuwa sa transaksyong ito ay nag-aalok siya ng mas murang presyo kaysa sa presyo sa merkado. Pumayag si Yukon at binili ang lahat ng kanyang stock. Tuwang-tuwa ang ating bida na ipagbili sa kanya ang 30 kristal, na may ideya na magbenta pa sa hinaharap. Matapos tapusin ang kalakalan at makuha ang kanyang mga pinakamamahal na barya, pumasok si Subay sa floor 6 para magpatuloy sa pagpapalakas. Ang Wild Oasis ay isa sa mga mas mahirap na antas ng tower. Dito nagsimulang umangat ang mga bagay. Ang boss ay maaaring lumitaw kahit saan, kaya kailangan mong tumingin sa paligid. Hawak ang kanyang pinakabagong sandata, kinuha ng ating bida ang kanyang maasahang crossbow para sa trabaho. Maliban na wala siyang maraming pana, balak ni Subay na gawin ang kanyang makakaya. Habang nililibot niya ang lugar, bigla siyang hinarang at pinaligiran ng isang grupo ng mga jaguar. Ito ang perpektong pagkakataon para subukan ng ating bida ang kanyang bagong sandata, kaya nagpakawala siya ng maraming pana. Agad na pinatumba ng mga pana ang maraming halimaw, pero may ilan na sumugod kay Subay mula sa likod. Nang maramdaman ng panganib, bigla siyang lumingon at sinipa silang lahat. Dahil patay na ang mga halimaw, nagpasya si Subay na gamitin muli ang mga pana mula sa kanilang mga bangkay. Ang maganda, pwede itong gamitin ng 2 beses, na nangangahulugang pwede niya itong itago para sa susunod na mga palapag. Kapag hindi na ito pwede pang gamitin, kikita siya ng malaki sa pagbenta nito kay Yukon. Pagdating sa sapa, naalala ni Subay na sa lugar na ito kilalang lumilitaw ang boss. Habang sumasalungat sa agos ng tubig, nakaramdam siya ng bahagyang kuryente.
Kinukumpirma nito ang lokasyon ng boss. Tulad ng orasan, nararamdaman ni Subay ang pagdating nito at lumulukso para talunin ito. Gayunpaman, nakita niya ang isang grupo ng mga isda, taong may mga trident. Ang mga ito ay normal na uri ng halimaw sa isang grupo. Tinutukan ni Subay ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang sandatang pangmalayo. Madaling napatay ng unang ilang palaso ang mga isda tao. Ang kanilang mga katawan ay naghulog din ng isang bihirang supot ng barya pati na rin ng isang kristal para sa paglipat ng trabaho. Pinili ng ating bida ang kristal na B-rank, na may mataas na pagkakataong makuha sa lugar na ito. Sunod, sinuri niya ang sistema para sa kristal at ipinadala kay Lady Yukon, nag-aalok ng palitan. Tiningnan ng babae ang kristal na klase ng mandirigma at nag-alok ng 100 gintong barya o 100,000 na salapi. Pinipiga niya ang pataka nito hanggang sa huling sentimo, pinipilit ni Subay na doblehin ang alok at naisara ang kasunduan. Pagkatapos, lumukso siya palayo ng masaya, dahil nakasiguro na naman siya ng isa pang pagtatrabaho sa bukid. Biglang nakarinig si Subay ng nakakatakot na hiyaw. Lumingon siya, sabik na harapin sa wakas ang pinuno. Ang lalaking ito ay isa ring isda, pero mukhang nag-steroid at kailangan talaga ng sneakers. Tinaguri ang demonyong isda ng Oasis, ang lalaking ito ay isang enlightened boss na maraming kasanayan. Pero walang epekto ito kay Subay, nanilate ang boss, itinutok ang kanyang pana sa kanyang susunod na kalaruan. Itinutok ng napakalaking isda ang kanyang trident sa ating bida, na nagpapaputok ng maraming pana mula sa malayo. Nakakasakit ng sobra ang mga palaso, pero hindi lang yun. Sumusugod pataas si Subay para bumaril pa ng mas marami sa sobrang lapit, na nakakakuha ng sunod-sunod na kritikal na tama. Ibinabato ng galit na taong isda ang kanyang trisalohang, ang kanyang nag-iisang sandata, para subukang patayin ang insektong tao. Pero madali itong naiwasan ng ating bida at tinawag itong tanggang isda na may IQ na kasing init ng temperatura ng kwarto. Ipinahayag ang kamatayan nito. Pinakawalan ni Subay ang 3 sunod-sunod na tama sa ulo, na ginagamit ng husto ang kanyang husay sa pagpuntirya. Namatay ang boss na may malakas na splash sa tubig, habang binabati siya ng sistema sa pagkuha ng isa pang perpektong marka. Inabot siya ng halos 2 oras para matapos ang level na ito dahil sa kahirapan nito. Gayunpaman, masaya pa rin si Subay sa pagkakamit ng 5 pilak na kaban bilang kapalit. Inaani ang kanyang mga gantimpala, binubuksan niya ang mga kaban, nakakakuha ng mga gayuma, gintong barya, at gamit. Hindi nasiyahan ang ating bida sa kanyang nakuha, dahil karamihan ay mga mababang uri lamang. Gusto niya ang gamit na bracer ng demonyong isda at nagpa siya na i-upgrade ito. Isinuot ni Subay ang mga ito at gusto niya ang mga dagdag na katangian na magpapalakas sa kanyang pangkalahatang istatistika. Naglalayon sa ika-7 palapag, nagtakda siya ng bagong layunin na malagpasan ang 10 palapag sa loob ng 20 oras. Nakakagulat, biglang naglabas ng anunsyo ang sistema ng walang ano-ano. Lumilitaw na may bagong manlalaro, si Lin Mengshan, na nagpakita na mayroong propesyon na S-class agad-agad. Pinag-uusapan ng mga tao ang pinanggalingan ni Mengshan sa pamilya Lin, ang parehong pamilya na may koneksyon kay Sword Immortal Lee, isang lalaking halos Diyos na dahil numero 1 siya sa mundo. Sineseryoso ng mga tao si Mengshan bilang isang seryosong kalaban para sa Rookie King, pero may mga nagdududa rin sa kanya, dahil nawasak na ni Subay ang ika-7 palapag habang si Mengshan ay nasa ika-3 pa lang. Hula ng ilan na may sekretong sandata si Mengshan, katulad ni Zhou Junkai. Sa ngayon, ang ating bida ay nasa tuktok kasama sina Mengshan at Junkai na sumusunod sa likod. Ang spoiled brat ay galit na galit dahil pangatlo siya at balak mag-higanti pagkatapos ng ika-5 palapag na ranggo. Ang ika-7 palapag ng Tore ng Diyos ay nagdadala sa atin sa madilim na kastilyo. Dito, ang ating bida ay humaharap sa sinaunang mata pobre. Tinatamaan niya ang matandang balat buto ng isang malakas na atake. Sa ika-4 na palapag, abala si Mengshan sa pagbugbog sa mga taong butiki. Ayaw niyang manatili sa pangalawang pwesto. Si Junkai ay nasa ika-5 palapag at kakatanggap lang ng bato na nagpapabago ng klase. Ang kanyang paggising ay talagang kahanga-hanga dahil si Junkai ay pumasok sa uring SSS bilang isang Mama Meryl. Sa ika-8 palapag, ang ating bida ay humahamon sa maraming kalansay sa hukay ng hirap. Si Subay ay isa-isang tinatamaan sila, pinapatay sila sa isang suntok.
Tuwang-tuwa siya sa kanyang kasalukuyang progreso, alam na 2 palapag na lang ang kailangan niyang malampasan. Natalo ni Mengshan ng ika-6 na palapag kasabay ni Junkai. Naglalaban sila para sa ika-2 pwesto habang ang ating bida ay nasa ika-9 na palapag na. Nakakadiri ang lugar na ito dahil sa mga pangit na zombie. Habang natatalo niya ang mga ito, sinisiguro ni Mengshan ang posisyon sa ika-7 palapag, pinapatay ang boss. Sa wakas, narating na ni Subay ang tuktok sa ika-10 palapag. Ang isang ito ay tinatawag na Nightmare Platform, tahanan ng nakakatakot na boss monster na tinatawag na Nightmare Heroes. Gaya ng dati, tinatawag lang siya ng ating bida na Lil Bro at sinasabi ang kanyang layunin na agawin ang titulong Rookie King. Nagsimula ang laban nang sumugod si Subay para tapusin agad, ayaw niyang maglaro-laro sa kalaban niya. Agad siyang nagpakawala ng 12 ng hiwa para sugatan ang boss. Gumanti ang higanti gamit ang kuko nito, pero madali itong nasalag ng ating bida, pinagtatawanan ng halimaw dahil sa katangahang subukan nitong muli. Natapos ang laban ng maputol ang nilalang sa isang huling patayong atake. Ang mismong halimaw na dapat ay napakahirap talunin ay napahiya lang. Matapos malampasan ang lahat ng 10 palapag, inanunsyo ng sistema si Subay bilang unang nakatapos sa ika-10 palapag, kaya't nakuha niya ang titulong hari ng mga baguhan. Ang titulong ito ay malaki ang dagdag sa kanyang karanasan at puntos ng katangian nang hindi kailangan magsikap, pero isang panahon lang ito tatagal. Ang mahalaga ay nakakuha siya ng Triple S-Class Crystal. Mayroon siyang 5 gininto ang kaba na nakatago, kaya umaasa ang ating bida na magagandang gamit ang makukuha niya. Una ay ang bihirang espada ng tigre, na medyo pangkaraniwan lang. Tapos may mapa ng kayamanan, na maganda para sa paglalakbay. Ang panangga ng enerhiya at batong liwanag ay hindi gaanong kahanga-hanga, pero mas maganda pa rin sa karaniwan. Ang pinakamaganda sa lahat ay ang guwantes ng dragon ng apoy. Napakaganda ng kanilang mga stats na halos maituturing na epic. Para subukan ng kanilang lakas, winasak ng ating bida ang lugar sa isang suntok. Pinagmamasdan ng kanyang profile, naiisip niya na magiging napakalakas siya kung mapapahusay lang niya ang mga gamit-gamit ang Supreme Clock. Sunod, binuksan niya ang 30 silver chest na nakolekta niya sa kanyang pagfa-farm. Ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na pera para ma-upgrade ang lahat ng kanyang sandata at makapagbukas pa ng mga bago. Tingnan natin ang reaksyon ng mga tao. Ang mga nanunood kay Yan ay gulat na gulat sa matagumpay na pananakop ni Subay sa loob ng 17 oras. Nakakuha rin siya ng Triple S-Class Crystal na siyang pinakabihira. Sobrang bihira na ang tulad ni Sword Immortal Lee ay nagkaroon nito at naging numero 1 sa buong mundo. Ang mga tao ng kaharian ng Yan ay umiiyak sa tuwa para sa tagumpay ng kanilang bansa. Habang binabantayan ng mga miyembro ng konseho ng pagpupulong ang mga kuha ng laban ni Subay. Iginigiit ng kapitan na imbestigahan ang bawat detalye tungkol sa ating bata at binibigyang diin ang agarang pagre-recruit sa kanya. Tinatanong ni Ling Soy kung ano ang iaalok nila sa kanya, na nagtutulak sa kapitan na sigawan siya. Ang alok niya ay ang pinakamataas na antas na squad para sumali si Subay, ang parehong squad na nasa unahan ng lahat ng kanilang misyon. Kung tutuusin, ang isang talentong tulad ni Subay ay hindi kailanman dapat ilagay sa mga pangalawahing talunan. Iginigiit ng kapitan na ang isang henyong talento na tulad niya ay hindi maaaring pabayaan. Pagkatapos makuha si Subay, ang kanilang squad ay mabilis na tataas sa mga ranggo, ilalagay ang kanilang estado sa tabi ng Immortal Sword Lee. Nangako si Ling Soy na tatapusin ang misyon, alam niyang tama ang kapitan. Sa simulang taberna, nagtataka ang mga nanunood kung nakapili na ba si Subay ng klase. Hindi pa siya nakakalipat, pero sa ngayon, ang kanyang lakas ay higit sa kanilang inaakala. Nagtataka ang mga tao kung babalik pa ba siya sa kanyang lungsod para magdiwang. Aba, heto na nga, biglang bumukas ang pinto. Ang kanyang pagpasok na may hiya ay nakatanggap ng galit mula sa mga tao, na lahat ay nagtatanong kung bakit naglalakad ang lalaking ito nang may kumpiyansa na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Lumapit ang lalaki sa ginang ng taberna, na labis na humanga sa kanyang ipinakita. Hiningi ni Subay ang isang baso ng nahulog na bituin, isang eksklusibong inumin at personal na recipe ng ginang. Labis na ikinagulat ng mga parokyana, hindi nagagalit ang babae sa lalaking ito. Sa halip, masaya pa siyang nakikipag-usap sa kanya na parang magkaibigan sila.
Alam ng alin ng taberna na malaki ang dala niyang kargamento ng mamahaling kalakal at marahil mayroon pa siyang iba. Sinisingil niya ito ng buong presyo para sa inumin. Masayang ininom ni Subay ang inumin, na nagpataas ng kanyang mga katangian ng tig-1 puntos. Sumunod, humiling siya ng pribadong silid para sa kanyang pananatili sa itaas. Bago pa siya makapagpahinga, biglang dumating si Ginang Yukon. Kasama niya ang kanyang mga tauhan para ituloy ang kanilang ugnayan sa negosyo sa ating bida. Ipinakita ni Subay sa kanya ang kanyang sako ng mga kristal, at tumanggap siya ng masiglang reaksyon. Umakyat sila para pag-usapan ng sarili na ng mga bagay, kung saan ibinahagi ni Subay ang mga kahangahangang kristal na kanyang nakolekta. Ang kintab nito ay halos nakasisilaw sa mga miyembro ng pamilya Lin. Kabilang dito ang 5 B-rank na kristal at maraming mas mababang ranggo. Sa huli, inilabas pa ng ating bida ang S-rank na kristal para gulatin ang lahat. Walang isa man sa pamilya Lin ang umasa nito, kahit si Yukon, na marahil ay handang gawin ang lahat para lamang makuha ito. Halos mabaliw na ang babaeng ito sa kristal, habang ang lalaking may bigete sa likod ay halos mawala ng ulirat. Agad na nagtanong si Yukon ng presyo para sa kristal, at gustong-gusto niya itong mabili. Tiniyak ni Subay sa kanya na ang iba pang mga gamit ay ibebenta sa presyong merkado. Gusto niya ng 10% na pera at ang natitirang halaga ay ilipat sa pamamagitan ng mga gintong barya. Inaatasan din niya siya na bumili ng maraming kagamitan, isang bagay na madaling magawa ni Yukon dahil sa kanyang koneksyon. Inabot ni Subay sa kanya ang listahan at inasikaso ang negosyo. Umupo si Bro sa kanyang sopa, humihingi ng alok para sa S-rank na kristal. Binuksan ni Lady Yukon ang 200 milyon na pera bilang kanyang malaking numero. Hindi man lang inaasahan ng ating bida na aabot ng ganun ang halaga ng batong ito. Nakakatawa, parang hindi pa nga mataas para kay Yukon ang 200 milyon para sa ganitong bihirang bagay. Kaya masaya pa siyang bigyan siya ng libreng tirahan sa unang syudad ng Tore ng Diyos. Tinatanong ng dalawa niyang alipors ang desisyon ni Yukon na mag-alok ng gayong prestihiyosong gantimpala, pero porsigido ang babaeng ito at gustong-gusto talaga niya ang kristal sa kung anumang dahilan. Napagtanto ni Subay na maaaring minamaliit niya ang halaga ng bato. Sa halip na makipagtalo, tinanggap niya ang kasunduan at humiling na ma-schedule ang bayad sa loob ng 7 araw. Tuwang-tuwa si Yukon na pumirma sa kontrata. Pumirma ng maayos ang ating bida, habang nagkakamayan ang dalawa. Natupad ang kanilang kasunduan, at nasisiyahan ang babae sa kanyang bagong mamahaling bato. Sunod, tinanggap ni Yukon si Subay sa Lin Group, alam na nakuha niya ang isang SSS class na kristal. Kaya lahat ng tao, pati na ang mga nanay nila, ay susubukan siyang kunin. Pero sa ngayon, hindi balak ni Subay lumipat ng klase, na ikinagulat ni Yukon kasi baka may madaling makakuha ng mahalagang kristal niya. Sagot naman ng ating bida, may plano na siya sa isip niya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol dyan. Natapos ang pagpupulong, at habang papahinga na si Subay, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki. Nagdududa sila kung siya nga si Subay. Alam na ng lahat sa bar ang pangalan niya, napagtanto na siya ang gumawa ng dramatikong pagpasok. Sobrang interesado at tutok sila sa kanya, kaya ang negosyo ng babaeng may-ari ng tavern ay mas magulo kaysa dati. Balak niyang pantayan ang laban sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang ang bata natin ay mahimbing na natutulog, ang tusong dimenyitang ito ay sumusulpot sa kanyang kwarto. Oo, pangarap ng bawat lalaki. Tinutukan ng babaeng may-ari ng bar ang kanyang puntirya at sinipa siya para magising. Naiinis si Subay sa kanya, habang nagrereklamo siya sa kanya tungkol sa kanyang negosyong hindi umaandar dahil sa kanyang mga kalokohan. Para makabawi sa lahat ng gulo na kanyang ginawa, nag-alok ang bata natin ng isang bante ng gintong barya. Natulala ang babaeng may-ari ng bar sa pagkakita sa mga ito, at agad nagbago ang kanyang ugali. Babatuhin sana ng babae ang puwet niya, at biglang umasta na kaya niyang solusyonan ang lahat ng problema ng mag-isa. Pinaalalahanan siya ni Subay na huwag pumatay ng kahit sino sa kanyang paghihiganti, at tiniyak niya sa kanya na hindi siya mamamatay tao. Habang tinatalakay ang isang mahalagang paksa, binanggit ni Subay ang isa pang bagay. Tuwang-tuwa ang aligera ng tavern, iniisip na nagdala siya ng napakaraming bihirang race eta para muling ibenta. Gayunpaman, ang ibinunyag niya ay ang triple S grade job change crystal. Oo, ang pinakabihirang crystal na umiral.
Ipinabatid ni Subay sa kanya na sisimulan na niya ang pagsubok ng Diyos. Nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Simple ang sagot, galing ito sa impormasyon ng kanyang nakaraang buhay, kung saan naranasan na niya ito ng higit sa 100 beses. Idiniin ng aligera ng tavern na ang tanging kailangan para sa pagsubok ay ang crystal. Sa dimensyong yun, walang pera o kagamitan. Sa halip, magkakaroon ng nakatagong kristal ng klase. Mapanganib itong hakbang, dahil kung sakaling kunin ng ating bata ang pagsubok, ang SSS-grade crystal ay mawawala. Isang pagkakataon lang ang mayroon siya, at sa kasamaang palad, nabigo si Subay sa pagkakataong ito ng mahigit 100 beses na. Balak niyang itama ang kanyang mga pagkakamali, at hinihiling sa kanya na ayusin ang pagsubok. Nagulat ang ginang ng taberna sa kanyang determinasyon, at pinaalalahanan ng ating bata na kung siya'y mamatay, pananagutan niya ito. Hindi nag-aalala si Subay, at nananatiling tiwala sa kanyang tsansa na mabuhay. Hinawakan ng ginang ng taberna ang kristal at dinurog ito sa kanyang kamay, simula ng pagsubok. Pagkatapos mawasak ang kristal, abiso ng sistema sa manlalaro na wala ng paraan para makatakas sa pagsubok kapag nagsimula na ito. Isang magic circle ang lumitaw na bukas, habang binabalaan siya ng babae sa taberna sa huling pagkakataon. Tinawag siya ni Subay na nakakainis na lola, kaya nagalit ito at sinipa siya papasok sa bilog para harapin ang kanyang kapalaran. Nahulog si Subay sa portal, sumisigaw sa takot na ginamit na naman niya ang parehong nakakainis na galaw. Siyempre, walang ideya ang boss lady kung ano ang sinasabi niya, at nagtataka kung nagkita na ba sila dati. Bumagsak ang ating bida sa isang literal na dimensyon ng impyerno. Ang lugar na ito ay puno ng nagbabagang lava. Sa wakas, bumaba na si Subay sa parehong pagsubok na maraming beses na siyang natalo sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga kalansay na nagtatagal sa ilog impyerno ay mga labi ng mga minsang naglakas loob na haminin ang pagsubok. Ang malupit na katotohanan ay pumunta ang ating bata rito na may parehong layunin tulad ng mga taong ito. Nasa malaking panganib siya rito. Sa pagtingin sa kanyang mga stats, napagtanto niya na ang lahat ng nasa kanyang inventaryo ay nakakandado. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang ginintoang asarol. Sa pagsusuot nito, inihahanda niya ang kanyang sarili sa mga susunod na mangyayari. Ang sistema ay magpapakawala ng isang napakalaking alon ng mga demonyo sa kuweba sa kanya. May 60 segundong countdown, isang bersyon ng Subay na pinahina ng husto ay handang sumabak. Sa pagkakataong ito, ang kanyang base stats ay mas mataas kaysa sa mga nakaraang pagtatangka niya, kaya may pag-asang manalo. Pumapatak na ang oras at paalala sa sarili ng ating bida na maging lubhang nakatuon. Kung hindi niya maipapamalas ang pagtutuon ni David Goggins, tiyak na matatalo siya katulad ng iba. Sumusulpot ang kulumpo ng mga demonyo mula sa mga portal. Lahat sila ay maihahalin tulad sa mga boss na pangsimula na may malalaking health point. Alam ni Subay na hindi siya pwedeng maghintay na maglunsad sila ng atake, kaya sumugod ang lalaking ito para sa unang patay. Isang headshot sa isa sa mga demonyo ang pumupuksa sa 500 health kaagad. Pero bale wala ang uring ito ng damage. Si Subay ay sumugod sa isang dobleng taga, na lumilikha ng 2,000 damage kaagad at nagpapatalo sa unang demonyo. Ang kasalukuyan niyang puntos ay 1, ngunit nagsisimula pa lamang ang pagsubok na ito. Inilunsad ang kanyang pangalawang atake, ginutay-gutay ni Subay ang pangalawang demonyo sa napakaraming atake. Ang kanyang sunod-sunod na pagpatay ay tumapos na sa 3 demonyo ng mabilisan. Ginugulo ng teknikong steel slash ni Subay ang mga demonyo sa bawat paghampas. Kahit ang espadang ibinigay para sa pagsubok ay may sariling kakayahan. At dahil sa nakaraan niyang karanasan sa pagsubok ng Diyos kaya niya nagagamit ang kanilang buong potensyal. Mas marami pang demonyo ang gumapang patungo sa kanya. Bilang tugon, ang lalaking ito ay nagpakawala ng isang hanay ng 3 nag-aalab na atake, na pumatay agad sa 3 demonyo sa mga kritikal na tama. Talagang bilib na bilib si Subay sa sarili niya at gustong-gusto niya ang walang habas na pagpatay. Tingnan natin ang nangyayari sa bayan. Abala ang mga tao sa mga forum na pinag-uusapan kung bakit hindi pa rin nagpapalit ng klase ang misteryosong si Subay. Wala naman sigurong maghihintay ng ganito katagal para magpalit sa isang malakas na klase.
Nakarating din sa kanila ang balita tungkol kay Lady Yukon na nagbebenta ng mga dekalidad na kristal sa subasta. Iniisip nila kung naibenta na ni Subay sa kanya ang lahat ng kanyang gamit. Doon naman pumapasok ang Allen ng taberna, na pinapagalitan sila dahil sa pag-istorbo sa kanyang negosyo. Sinisiguro niya sa kanila na sira na ang kristal ni Subay, na hindi naman maintindihan dahil wala silang natanggap na notifikasyon tungkol sa pagpapalit niya ng klase. Sinabi ng babaeng nagtatrabaho sa tavern na siya ang sum-ayer sa kristal, at handa rin siyang sirain ang mga ulo nila. Sa palagay ko, walang tatanggi sa alok na yon. Sa silid ng pagpupulong ng grupo ng estratehiya, nakatanggap ang kapitan ng biglaang ulat mula sa isa sa kanyang mga impormante. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kristal ay nabasag ni Lady Dina, na hindi kayang magsinungaling dahil isa siyang NPC. Malaking problema ito sa mga plano ng lalaking ito. Habang abala ang mga nag-uusap sa paninira sa ating bida, galit na galit ang kapitan at binagsak ang mesa sa kanyang galit. Sinamantala ng Punk ang pagkakataong ito upang batikyusan ang kakayahan ni Subay. At sinisigurado ang kanilang pinuno na ang bata ay isang hanggal dahil sinayang niya ang kanyang kristal. Iniisip ni Lingzo na nakakainis ang payasong ito, habang inaakusahan siya na may gusto sa baguhan. Naputol ang kanilang walang kabuluhang pagtatalo nang sumigaw ang kapitan dahil sa kanyang pagkabigo. Wala siyang pakialam sa kanila, at nanawagan para sa agarang pagprotekta sa tore, na binibigyang diin na hulihin nila si Subay at ibalik siya para makausap. Hindi pa rin iniisip ng blondeng Punk na sulit habulin ang pinakabagong bagitong hari, lalo na at tapos na ang kanyang kristal. Tinawag siya ng kapitan na hanggal dahil halata na may itinatago si Subay na ilan sa kanyang totoong mga pamamaraan sa mundo. Tila lubos na nagtitiwala ang kapitan sa kakayahan ng ating bata na magpakita pa ng mas maraming dekalidad na kristal sa mga susunod na panahon. Pinupuri ni Lingzo ang kakayahan ng kanyang leader na mag-isip ng malayo, pero hindi siya sunod sa Yuren at sinabihan siyang umalis na. Iminungkahi ni Nantian na tanungin ng mabuti si Subay, pero masyado itong hindi makatao. Binigyang diin ng kapitan ang kahalagahan ng pagtiyak sa katapatan ni Subay para sa kanyang mga lihim na teknik, dahil ang kinabukasan ng kaharian ng iyan ay nakasalalay sa misyong ito. Balik sa pagsubok, nililipol ng ating bata ang mga mas mahihinang demonyo ng unang yugto. Nang tuluyang mawala ang unang alon, binati siya ng sistema. Nga pala, inabot ng 10 oras para tapusin ang unang alon. Naaalala ni Subay ang kanyang nakakatakot na karanasan sa mga nakaraang pagsubok. Kailangan pa rin niyang harapin ang nakakapanghinang siyam na palapag pa, na nagtutulak sa kanya na malagpasan ang napakaraming halimaw para masiguro ang pinakamataas na marka. Sa ngayon, nasa 11,000 pa lang ang kanyang napatay, kaya aabutin siya ng matagal na panahon. Binati siya ng sistema sa ikalawang yugto, kung saan lahat ng kanyang pangunahing katangian ay binabalik sa dati. Sa pagkakataong ito, haharap siya sa mga demonyong may tibo. Gamit ang kakayahang ibalik ang estado, naghintay si Subay na matapos ang panahon ng biyaya. Kailangan niyang kumilos ng mabilis para matapos ang pagsubok sa oras. Sa kanyang harapan ay ang pinakamasamang bangungot ng isang lalaki na nagmula pa sa Australia, isang kawan ng mga higanteng putakti. Nakakalason pa sila, kaya kahit hindi sila umaatake, nakakabawas sila ng buhay. Sa pagkakataong ito, binigyan ng ating bida ng letigong bakal para sa entablado. Kaya rin niyang magpalit-palit ng iba't ibang armas na pangbaguhan para makapaglaro ng iba't ibang estilo. Sinubukang saksakin ng unang demonyong may tibo ang kanyang puwet, pero ginamit ng ating bida ang kapangyarihan ni Zeus at pinawi ang 20 sa kanila sa isang bagsakan. Sa ngayon, pabor sa kanya ang letigo, lalo na't kilala ang mga demonyong may tibo sa pagiging mahina sa depensa. Sa pag-activate ng kanyang sweep skill at pagtatambal nito sa letigo, winasak ng lalaking ito ang 50 demonyo sa kanyang ikalawang atake. Pagkatapos ng 12 oras ng walang tigil na pagpatay, nakatayo ang ating bida na may iskor na 255,000. Sa wakas, nalinis na ang entablado, at si Subay ay halos hindi na makagalaw dahil sa pagod. Dito, pinalitan niya ang kanyang armas sa isang sibat. Ang pagpatay sa 250,000 nanograms mga nilalang na iyon ay talagang nakakapagod, pero buti na lang ang bagong paglipat ng entablado ay nagpapahintulot sa kanya na maibalik ang kanyang kalusugan at lakas. Para sa kanyang susunod na alon, kakaharapin ni Subay ang isang pulutong ng mga Warlock Imp. Dahil dito,
Lumipat siya sa isang malayo-layong estilo ng pakikipaglaban gamit ang isang pana, ang perpektong kahinaan para talunin ang mga ito. Ang mga imp na ito ay parang Batman kung naging isang pangit na berdeng unano na walang aura. Sinimulan ni Subay ang paglipol sa kanila sa pamamagitan ng pagpapakawala ng maraming pana ng sabay-sabay. Karamihan sa kanila ay tumatama ng direkta sa ulo. Ngumingiti siya ng may kumpiyansa sa kanyang bilis dahil ito ang pinakamalakas niyang katangian. Gumaganti ang mga imp sa pamamagitan ng paggamit din ng mga spell na umaabot sa malayo. Nilaligan ni Subay ang maliliit at makukulay na laser na ito at matagumpay na nakakalabas ng walang gallows. At ang One Piece ay totoo. Sa panahong ito, nariyan si Mengsha na katatapos lang talunin ang ika-10 boss ng Tower of God. Umabot sa 40 oras ang kanyang buong oras para matapos ang lahat. Sa kabila ng pagiging pangalawa, hindi siya masaya at balak niyang personal na makilala si Subay balang araw. Sa ika-6 na araw ng pagsubok, kumalat ang balita sa buong kaharian. Opisyal nang inilabas ang rangkang ng mga baguhang klase na may humigit kumulang 100 na manlalaro na S-rank at 21 na manlalaro na SS class. Hindi gaanong natutuwa ang mga mamamayan ng kaharian ng yan sa anunsyong ito. Katulad din ito ng resulta noong nakaraang taon. Gayunpaman, kapansin-pansin ang ipinakita ni Jun Kai, Wei Lan, Meng Shen, at sa huli, Yu Chan. Ang tanging misteryong hindi pa nalulutas ay ang pagkawala ni Subay. Sa pagbanggit sa kanya, mapupunta tayo sa lumang bahay alak kung saan humihigop ng tsaa si Lady Yu Chan. Kinukwestiyon ni Simp Fei kung bakit tinanggihan niya ang dalawang importanteng alok mula sa ibang mga pamilya para lamang sa isang walang kwentang katulad ni Subay. Gaya ng dati, hindi niya pinapansin ang pagdadada ni Lil Bro at inuutusan siyang mag-focus sa kanyang ipinag-uutos. Susubukan pa sana niyang magreklamo ngunit pinatahimik siya nito, sinasabing mayroon siyang sariling mga planong susundan. Sa listahan niya ng kaibigan, kakaunti lang ang tao, pero parang pumasok si Subay sa isang kakaibang kalagayan. Isang linggo na simula nang mangyari ito, halos kasabay noong kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagkasira ng kanyang kristal. Sa pag-iisip tungkol sa dalawang bagay na ito, napagtanto ni Yucha na ang ating bida ay nasa newbie zone pa rin at may ginagawang kahangahangang bagay na naman. Kung pag-uusapan ng ating bida, puntahan natin ang stage 7 ng pagsubok. Dito, si Subay ay nakikipaglaban sa matitibay na golem. Unang pinapalamig ang mga ito gamit ang mga panang may yelo at pagkatapos ay winawasak gamit ang pangalawang tira. Madali niya itong nagagawa. Sinisira ang kanilang depensa at kinukutsa pa sila dahil sa pagiging mahihinang target ng mahika ng yelo. Habang humahakbang siya para pumasok sa stage 8, napagtanto niya na 1 linggo na pala ang nakalipas. Kailangan niyang tapusin ang 3 pang stages bago matapos ang newbie zone, kaya nagtrabaho siya ng mas mabilis pa. Sa pagkakataong ito, kailangang harapin ni Subay ang mas malakas na bersyon ng mga demonyo sa floor 1. At napakabilis niya kaya halos 30 sa kanila ang napatay niya ng sabay-sabay. Pagkatapos ng 6 na oras ng may-sensinang pagtatrabaho, dumating si Bro para haminin si Godzilla. May dala siyang nagliliyab na mahabang espada. Dahil sa kanyang napakabilis na bilis, nagawa ni Subay ang huling pag-atake para patayin ang halimaw. Sa wakas, nakatanggap ang system ng notification na nagkukumpirma sa kanyang 1,000,000 pagpatay. 24 na oras na lang ang natitira bago tuluyang matapos ang panahon ng pagsubok para sa baguhan. Ang ating bata ay sabik na naghahanda para harapin ang huling yugto at ang huling kalaban ng pagsubok. Nakatayo sa harap ng umiikot na pulang globo, hinahamon niya ang boss na lumabas. Isang napakalaking pulang magic circle ang sumulpot, nagpapadala ng mismong sagisag ni Satanas. Ito ang pulang Lotus Demon na may napakahirap na antas ng isang overlord. May 1,000,000 health points, mahirap talunin ang nilalang na ito. Pero kaya ng taong ito talunin ang lahat. Lahat ng boss. Nagmura ang nagliliyab na demonyo sa hanggal na tao at tinangkang siyang puksain sa isang atake. Nakaiwas ang Bro sa literal na bomba at napagtanto niyang kailangan niyang mag-ingat sa napakalaking demonyong ito. Ang katotohanan na ang boss na ito ay may 2,000 na depensa ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga atake ni Subay ay walang saysay. Sa ngayon, napipilitan siyang maging defensible, umaasang samantalahin ang isang oportunidad para makagawa ng kanyang galaw.
Naghagis ang pulang lotes na demonyo ng 12-dosenang umiikot na atake, na bawat isa ay iniiwasan ng mahusay na galawan ng paa at kasanayan sa pag-iwas ni Subay. Nilagyan ang sarili ng guwantes na may kawit na kadena, hinihintay ng ating bida ang kanyang perpektong pagkakataon. Malapit nang magpatawag ang pulang lotes na demonyo ng isang alipores mula sa apoy. Ngunit mas mabilis si Subay at aktwal na ginamit ang kawit na kadena para hilahin ang katawan nito, na halos ibinagsak ito sa mukha ng boss monster. Namilipit sa sakit ang demonyo, dahil nasaktan mula sa isa sa sarili nitong mga atake. Samantala, handa na ang ating bida na ipaghiganti ang lahat ng kanyang mga kasamahang nagbuwis ng buhay sa pagsubok na ito. Ibinubunot ang kanyang espada, humahawi siya ng puwang na halos maputol ang kanang paa ng pinuno. Dahil wala ng bisa ang mga atake nito, sumugod si Subay upang samantalahin ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, umaangat siya at inihanda ang kanyang busog para sa isang atake mula sa malayo. Tumama ang mga palaso sa katawan ng pinuno, na nagdulot ng karagdagang pinsala. Gamit ang parehong momentum kasabay ng napakabilis na bilis, muling ipinwesto ni Subay ang kanyang sarili para sa isa pang atake. Kaawa-awang sinusubukan ng demonyong boss na ipagtanggol ang sarili, pero wala ring saysay. Sinasapuso ang lakas ni Batman, sinabi ni Subay na kahit ang mga Diyos ay mahina kapag inalisan ng panangga. Sinasambit ng Overlord ang mga sumpa sa mga tao sa bawat saksak na ibinibigay ng ating bida. Bumuhos ang napakaraming pana sa boss monster. Gumanti ang demonyo, pinipisa ang bawat pana gamit ang telekinetic explosions. Ginamit ito ng ating bida para makalapit ng husto sa mukha ng pangit na demonyo. Ipinahayag ni Subay ang katapusan ng mundo para sa nakakaawang boss at inilabas ang kanyang dalawang espada. Sa paggamit ng dalawang armas tulad ni Sung Jin-woo, sinimulan ng lalaking ito ang matinding pag-atake kay Satanas. Ang halimaw na boss ay sa huli na hati-hati at bumagsak. Pagod na pagod si Subay habang tinatapos ang laban. Nalampasan na ang pagsubok ng Diyos, na nagawa ang kailangan para makuha ang nakatagong klase. Tungkol naman sa 1,000,000 puntos na nakuha niya, ang pagpapalit nito ay nagbigay sa kanya ng pinakabihirang titulo ng bayani. Sa wakas tapos na si Bro sa kanyang sunod-sunod na pagpatay at nagdiriwang sa pagkamit ng nakatagong susi sa kanyang paglago sa nakaraang buhay. Ang titulong ito ay nakatulong sa kanya na malampasan ang halos 1,000 palapag. Ngunit ang ating bida ay hindi interesado sa pagpapalit ng kanyang mga puntos. Sa ngayon, gusto niyang subukan ang alamat ng ginintoang Ho. Itinapon ng Bro niya ang kanyang mamahaling Ho sa lava, umaasang ma-activate ang kakayahan nitong kumopya. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, biglang sumimangot si Subay nang mapagtanto na baka nawala niya ang kanyang importanteng sandata. Kahit ang kanyang puntos ay hindi man lang gumalaw. Hanggang sa bigla na lang, may dalawang haligi ng lava na sumulpot mula sa ilog ng impyerno, na nagpapakita ng dalawang magkaibang piraso ng napakabihirang bato. Ang mga batong ito ay nagsanib bilang isa, at kumabit sa diwa ng ating bida. Ang mga kristal ay nagkabasag pagkatapos ng pagsasanib, na nagtatalaga sa player bilang nag-iisang may hawak ng dalawang klase. Ang ating bida ay maaari nang gamitin ang kanyang katangian ng bayani at ng hari ng demonyo. Literal na nagiging dalawang mukha si Bro at tinitiis ang masakit na epekto ng pagsasanib. Tinitingnan ng ating bida ang kanyang kasalukuyang stats at sumusulyap sa kanyang kagamitan. Mukhang maayos ang lahat, dahil nagkaroon siya ng 5 beses na multiplier pagkatapos malagpasan ang pagsubok. Inabot siya ng higit sa 1 linggo upang malampasan ang imposibleng pagsubok na ito, ang parehong pagsubok na naging dahilan ng pagkawala ng buhay ng mga nauna sa kanya. Nagpaalam si Subay sa kanila at nasa sabik na ipinahayag ang kanyang susunod na layunin na talunin ang dalawang Diyos ng sabay. Tinitingnan ni Yukan ang kanyang menu status nang biglang nakita niya ang online status ng ating bida. Biglang yumanig ang lupa na parang walang dahilan. Kasunod ng kakaiba at bigla ang ingay, kumari pa ng takbo si Tavern Bati paakyat para tingnan kung anong nangyayari. Dito niya nakita ang gago niyang nagpapalakas lang ng aura sa sopa. Gulat si Bati na ginawa nga talaga ng lalaking ito ang sinabi niya at nalagpasan ang posibleng pagsubok. Nang tignan niya ang klase nitong gumagamit ng dalawang sandata, hindi siya makapagsalita. Isa itong konsepto na hindi dapat umiiral. Humanga ang lalaki sa kanyang matalas na pagmamasid, pero wala siyang balak magpaliwanag.
Gusto niyang maglakad-lakad kasama siya, pero binasted siya nito. Nagpaalam si Subay sa kanya habang binibigyan siya nito ng huling regalo. Ito ay isang nakatagong tanda ng perpektong kalagayan, na nagpapahintulot sa isang manlalaro na itago ang kanilang mga estadistika at kahit natakpan ang kanilang hitsura. Ito ang tamang bagay na kailangan ni Subay sa ngayon. Nag-aalala si Batty na mabunyag siya bilang isang specimen na Demon King class, at sa kasalukuyan niyang tinatahak, ituturing siya ng mga tao bilang isang banta at sisimulan siyang tugisin. Padadalhan siya ni Subay ng isang flying kiss ng sarkastiko at aalis sa bahay aliwan na may pasasalamat. Naiwan ang MILF na natataranta habang sumisipa sa hangin dahil sa kanyang mad-ulash na pambabala. Pumunta tayo sa Rim City, na siyang unang palaruan para sa mga baguhan na nakapasa sa newbie zone. Tumutulong ang lugar na ito na bigyan sila ng mga quest, class skills, at maging mga teleportation portal hanggang sa floor 30. Naglalakad ng sobrang linas ng pananamit, ramdam ni Subay ang kanyang sarili at akala niya ay handa na siyang makipaglaban. Nagkataon na nakasalubong niya si Yukon at ang kanyang mga tauhan. Kapansin-pansin ang dalawang malaking hugis ng katawan ni Yukon, at binati niya ang pagbabalik nito pagkatapos ng isang linggong pagkawala. Maya-maya, sa lugar ng negosyo ng pamilya Lin, magalang na tinrato si Yukon bilang isang panauhin. Namamangha siya sa labis na paggastos ng pamilya para magmay-ari ng isang club na ganito. Iniharap sa kanya ang mga potion at isang kaong puno ng ginto, humanga si Subay sa galing ng dalaga. Inalok siya na siyasatin ang bawat supply at bilangin ang mga barya ng walang kahirapan. Iginagawi rin niya ang kamay sa kanyang mga bodyguard para lumabas ng silid para sa pribadong usapan nilang dalawa. Una, nagtatakang itinanong ni Yukon ang tungkol sa kanyang rating sa klase. Tinanong naman siya ng binata kung bakit interesado siyang malaman yun. Napahiya siya sa kanyang matalas na sagot, kaya napilitan siyang linawin na mayroon siyang magandang intensyon. Ipinaalam kay Subay ang tungkol sa mga kumakalat na paninira laban sa kanya sa mga forum. Nalaman din niya na ikinwento ni Lady Dana ang tungkol sa pagdurog niya sa kanyang kristal, kaya lumala ang sitwasyon. Nagulat si Yukon nang makita ang lalaking ito na kinukumpirma ang lahat ng mga tsismis nang walang kahit na anong pag-aalala. Sa pagpapatuloy ng kanyang alok, pinuri niya ito ng labis-labis, na itinuturing siyang isang talento ng henerasyon. Sa kaibuturan niya, iniisip ni Yukon na baka may pangalawang kristal ang lalaking ito, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa unang kristal na naduraj. Walang ganang ipinapakita ng lalaki sa usapan at direkta siyang tinatanong tungkol sa kanyang layunin. Inaanyayahan ni Yukon siya sa pamilya Lin para sa isang magkasamang operasyon laban sa mga boss. Iyon mismo ang inaasahan niyang sasabihin niya, dahil tumataas ng malaki ang hirap ng palapag pagkatapos malampasan ang newbie zone ng tore. Idiniin ni Subay na okay lang sa kanya na sabay nilang talunin ang mga boss, pero hinding-hindi siya sasali sa ibang guild. Okay lang sa kanya na dalhin sila sa ikalimang palapag ng tore at humihiling lamang siya ng 5 miyembro ng team na mage type para tumulong na basagin ang record. Nagulat si Yukon nang marinig ang kanyang layunin na basagin ang isa pang record. Karaniwan, kailangan ng 20 tao para malampasan ang isang palapag, tapos maririnig niya ang lalaking ito na naglalabas ng mga layuning imposible. Sinisiguro naman ni Subay na hindi rin siya desperado na basagin ang mga record, kaya tumayo siya at umalis sa pulong. Sinundan siya ni Yukon at nilinaw na payag siya sa usapan basta magagamit ng pamilya Lin ang kanilang pangalan sa grupo. Ayos lang kay Subay iyon at mas gusto niyang magsimula na ang pagsalakay bukas dahil marami pa siyang dapat asikasuhin. Natuwa ang dalaga na makuha ang kanyang suporta, habang tinawag naman siya ni Zhang Fei na manloloko sa ikamilyong pagkakataon. Galit na talaga si Bro sa kanya. Pinapaalala ni Yukon sa blonding Hangal na siya ang sumipa sa mga puwet nila noong level 1. Kung basta-basta nila siyang hinamon, hindi rin sila sana nakalabas ng palapag na yun. Agad na nag-uutos si Yukon ng pagbuo ng team kasunod ng pagbuo ni Subay. Bagamat sumasang-ayon ang tal-una na ito na sumunod sa kanyang utos, sa kaloob-looban ay matindi ang kanyang pagkadisgusto sa ating bida at idinadasal ang kanyang pagbagsak. Sa mansyon ng City Lord, nakitang kalmadong naglalakad si Subay papunta sa gate. Sinusubukan siyang pigilan ng mga tao dahil sa tila gusto niyang mamatay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nagpupursige ang ordinaryong taong ito.
Tinawag ni Wu Kai ang baguhan na walang muwang at binalaan siya tungkol sa mahigpit na seguridad sa paligid ng mansyon ng City Lord. Decide si Subay na aliwin ang batang lalaki sa isang maliit na lihim. Ang lihim ay sinuman ay maaaring makapasok basta't sila ay sobrang makapangyarihan. Lumapit si Subay sa mga gwardya at ipinakita ang kanyang titulong bayani, agad na nakakuha ng kanilang papuri at pagsang-ayon. Ang mga taong nanunood sa kanya mula sa malayo ay walang masabi, hindi makasabay sa kung paano nakapasok ang bagong tao na ito na parang VIP. Kahit ngayon, inaalalayan ng mga gwardya ang bayani na may mataas na galang. Narinig ang tunog ng pagsabog sa lugar ng pagsasanay. May laban sa pagitan ni Kapitan ng Gwardya Orlando at ng punong lungsod, isang mage na humaharap sa isang mandirigma ng espada. Nakakapagbigay lang ng goosebump sa aming bata ang eksenang ito dahil isa ito sa kanyang paboritong bahagi ng kwento para makuha ang mga bihirang kakayahan. Kahit na siya ay isang dual-class player, kailangan niya ng mga skillbook para makakuha ng bagong kakayahan. Sa arena na ito, mayroon siyang lahat ng kailangan para matuto at makapasok sa susunod na antas. Sa katunayan, nagmumungkahi pa ang sistema sa kanya na matuto ng mga batayang kasanayan sa espada mula sa mismong guro. Masaya siyang tumapik ng oo at kahit natutunan ang kakayahan ni Kapitan Orlando, ang Stonewall. Maraming kakayahan ang pumapasok sa screen ng sistema ng aming bata, at pinipindot niya ang confirm button na parang baliw. Makalipas ang 10 minuto, pinagagalingan na ng ilang mage ang mage, habang ang pinuno ng lungsod ay tila walang pinsala. Hindi masyadong nagustuhan ng ating binata ang laban, dahil mabilis itong naging nakababagot. Ipinabatid ng isa sa mga gwardya sa Panginoon ng lungsod ang pagdating ng isang bayani. Nabigla, iginiit ng pinuno na patunayan ang pagkakakilanlan ni Subay. Ibinunyag niya ang mga detalye at kinumpirma ang kanyang mataas na katayuan, na nagdulot ng tamang paggalang mula sa dakilang dalubhasa sa espada at kanyang mga nasasakupan. Tuwang-tuwa sila na nasa presensya ng isang bayani pagkatapos ng 100 taon. Nakalilito ito sa ating binata kaya humingi siya ng paglilinaw. Ibinahagi ng Panginoon ng lungsod na nakatakdang akayin ng isang bayani ang lungsod rin tungo sa liwanag, ngunit labis na pinalabis ang walang dating na paglalarawang ito sa paningin ni Subay. Sa halip na purihin ang sarili, nagtatanong siya tungkol sa mga misyon. Batid na level 10 pa lang ang bida, ibinunyag ng Panginoon ng lungsod ang isang bagong misyon. Tila nawawala ang kanyang pinagkakatiwalaang aso, at nag-aalok siya ng nakakainsultong gantimpala na 10 gintong barya para sa pagkakahanap dito. Isa itong napakababang trabaho at maliit na pagtingin sa kakayahan ng ating bida, kaya naman ipinahayag ni Subay ang kanyang nakakatakot na aura upang ipakita ang kanyang galit. Mas matalino, nag-alok ang kapitan ng salamangkero na si Orlando ng iba pang misyon, iniisip kung gaano katanga ang suhestyon ng Panginoon ng lungsod. Nakatanggap ang bida ng 3 bagong misyon upang mangolekta ng mga materyales kapalit ng mga gantimpala. Sa sandaling yun, naalala rin ng dakilang maestro ng espada ang isang akmang pabor. Inutusan niya si Subay na imbestigahan ang isang partikular na lugar. Sa dami ng nakalinyang mga misyon, binigyang diin ng ating bida kung paano walang nakatapos na mga ito noon sa pangunahing kwento. Sobrang abala ang mga ordinaryong manlalaro sa pagkahumaling sa mga palapag ng tore, kaya nakakalimutan nilang ang mga side quest ang susi sa tunay na pagpapalakas. Nakakatuwa, ang misyon ng maestro ng espada ang pinaka-nakakuha ng atensyon ng ating bida. Biglang naghain ng panukala ang Lord ng syudad, binibigyang diin ng halos makadyos na kakayahan sa laban ng karaniwang bayani. Sa madaling salita, gusto ng taong ito ng laban ng isa sa isa laban sa bayani. Nag-alok ng abala sa bayani, balak pa nga ng Panginoon ng syudad na pigilan ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Gayunpaman, iba ang plano ng ating bida at sinabi niya sa lalaking ito na sapat na maging nasa ika-30 antas siya. Ganoon din kay Kapitan Orlando, na nagpapahiwatig na kaya niyang talunin silang dalawa ng sabay. Parehong nagulat ang mage at ang dakilang mandirigma at nagreklamo sa ideyang ito, alam na hindi gaanong karami ang kakayahan ng bayani. Pinatahimik sila ni Subay at pinayuhan na mag-usap sila sa laban. Nagkatinginan ang dalawang mandirigma, bago nagpahayag ng malaking interes sa lakas ng bayani. Sa arena, ang mga gwardya ay nagbubulungan ng kanilang nakakagulat na mga saloobin. Ang huling pagkakataon na nagtag-team ang mga ito ay noong tinalo nila ang isang makapangyarihang antas 200 na halimaw.
At narito si Subay, na may kayabangan na hinamon sila sa parehong oras. Napansin ng mage ang tiwala ng bayani, habang ang malaking mandirigma ay nasa sabik na ipakita ang bahagyang bahagi ng kanyang tunay na mga kapangyarihan. Ang unang atake ay nagmula sa Swordmaster, na gumamit ng simpleng kakayahan na nakatarget sa kanyang kalaban. Ang resulta, walang contact, poof, nawala na ang ating lalaki. Lumilitaw na parang kidlat mula sa likod, pinuri ni Subay ang tiyak na timing ng galaw ng City Lord. Susunod naman ang mago, na lumilikha ng isang batayang salamangka na stone spike upang gulatin ang ating bida. Sa mismong pagkakita nito, tuwang-tuwa si Subay, at wala siyang balak umiwas dito. Sa halip, literal na pinutol ng lalaking ito ang stone spikes gamit ang napakaraming mabilis na atake. Namamangha ang mga manunood sa parang Diyos na reflex ng bayani, na hindi nila inaasahang ganito siya kalakas. Ngunit nagsisimula pa lamang ang laban, at hindi pa tapos ang dalawang bihasang mandirigma na ito. Sa pagkakataong ito, gusto nilang tamaan ang bayani ng mas malakas kaysa kanina. Ikinulong ng mago si Subay sa isang kulungan ng putik, isa na namang kasanayang pangsimula. Matapos siyang imubalisa sa lugar, nakisabay ang lakan ng lungsod gamit ang kanyang pangalawang yugto ng taglay na kakayahan, inilabas ang dalawang apoy na hampas. Sa kanyang kalmadong paraan, ang bayani ay umiiwas sa pareho, pinagtatawanan ang mga mandirigma dahil sa pagiging sobrang predictable. Wala siyang tigil sa kanyang pang-aasar, ngunit ang lakan ay mabilis na umatake muli para sa isa pang pag-atake. Isang kahanga-hangang pangyayari ang naganap. Si Subay ay biglang nawala na parang kidlat mula sa kanyang lugar at muling nagpakita sa itaas, nakikipagbanggan sa tibak ng dakilang mandirigma. Humahabol ang lakan sa kanyang target gamit ang na-upgrade na ikatlong yugto ng hampas. Gayunpaman, tapos na ang laban na ito. Si Subay ay may tibak na nakatutok sa leeg ni Kapitan Orlando, ikinagulat ang lakan sa kanyang napakabilis na galaw muli. Walang 30 segundong lumipas, at natapos na ang laban. Pero ayaw ng ating bida na basta na lang ito mawalan, at hinamon ng dakilang mandirigma na sumugod sa kanya. Sa puntong ito, nagsisimula ng mapagtanto ng punong lungsod na talagang iba ang pagkakabuo ng taong ito. Hindi umaatres, muling sumugod ang mandirigma gamit ang kanyang naglalagablab na talam. Sa pagkakataong ito, ang kanyang estratehiya ay gumagamit ng impact technique mula sa lupa. Ito ang ikaapat na yugto ng slash, at sa kabila ng pagbabago sa bersyon, pareho pa ring resulta. Harapin ito ni Subay ng tuwid at nag-teleport palabas ng larangan. Muli siyang lumitaw mula sa likuran tulad ng ikaapat na Hokage mula sa Naruto. Ikinakonekta ni Subay ang kanyang atake gamit ang isang espada o taga. Tapos na ang laban. Ang mandirigmang may espada ay nakahiga sa lupa, at kinukutsa siya ng bida sa pagsasabing napakahina niya. Tinatapos ni Subay ang isa sa mga misyon mula sa kanyang listahan at tumatanggap ng gantimpala. Samantala, kapwa nawala ng puntos ng aura sina City Lord at Kapitan Orlando sa isang baguhan na galing lang sa mga baguhan. Ang totoo, kahit na nasa antas 50 sila, kaya pa rin silang talunin ng ating bida ng madali. Pinupuri ni Subay ang kanilang kontrol sa kanilang mga pamamaraan at umaasang makakalaban muli sila. Pagkasabi nito, umaalis siya upang harapin ang susunod na mga misyon. Sinisamahan nila siya sa daan, habang si Subay ay nagmamadaling umalis para sa kanyang mga gawain. Samantala, ang dalawang matandang magkaibigan ay lubos na nagtitiwala sa lakas ng bayani, naniniwalang ililigtas niya ang kanilang lungsod. Malaki ang lungsod ng Rim, kaya kailangan ng mga teleportation gate para lamang makapaglakbay. Kaya naman gusto ng ating bida na matuto ng mga kakayahan upang mapadali ang pagtupad sa mga misyon. Marami siyang misyon, kaya inilalaan niya ang mga ito sa kanyang inventaryo. Upper slash at multi-thrust, pati na rin ang stone spike, ang mga teknik na kanyang magagamit. Ipinapakita ng sistema ang kanyang mga estadistika. Dahil sa kanyang mataas na level ng spirit points, madaling tataas ang level ng kanyang mga kakayahan at hindi rin maiiwanan ang kanyang mga gamit. Kumpiyansa sa kanyang kakayahang harapin ang pakikipagsapalaran, binisita ni Subay ang isa sa mga pintuan ng teleportasyon. Ang kanyang susunod na patutunguhan ay ang lupain ng mga multo, kung saan karamihan sa mga pagsubok ay ibinibigay. Siningil siya ng mga gwardya ng 80 tansong barya, na isang malaking halaga.
Isang patayong pintuan ang naglipat sa kanya mula sa isang lugar diretso sa lupain ng mga multo. Ang lugar na ito ay tila mas makatotohanan kaysa sa paraan nito sa laro. Ngunit ginagawang interesante nito ang mga bagay para sa lalaking ito, na nagtira lamang ng kanyang pangunahing armas para sa paglalakbay. Ang temperatura sa lupain ng mga multo ay talagang malamig, na nagpapagsisi sa ating bida sa kanyang mga napiling damit. Natano ni Subay ang isang grupo ng mga mandirigmang kalansay sa malayo. Ang mga bungo na ito ay doble ang antas niya rin. Pero mga pagkain lang sila sa mata niya, kahit na may mas mataas na kalusugan. Sinusubukan ang kanyang mga bagong kakayahan, naglunsad si Subay ng triple stone spikes. Nakapag-headshot siya ng perpekto sa 3 skeleton warriors, na pinatay sila agad. Ang natitirang mga mandirigma ay tinamaan ng sunod-sunod na parehong spikes. Dahil sa critical damage, 10 sa kanila ang nawalan sa loob ng susunod na sandali. Ang sobrang lakas ng spell na ito ay nasa anyo ng hindi kapani-paniwalang 3,200 damage. Sa kahit anong paraan, nag-aani si Subay ng magandang puntos mula sa mga bungo. Sa wakas, nararamdaman niya na tunay na nagsimula ang grind, sa halip na ang newbie na problema na hinaharap niya sa Zone 1. Lumipas ang ilang sandali at natapos na niyang linisin ang alon, nag-level up sa 11 sa parehong oras. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pagkuha ng skill points ay napakahirap, ngunit ngayon ay mabilis siyang nakakakuha ng mga ito dahil sa kanyang double class. Sa katunayan, nang suriin ni Subay ang kanyang stats, nagulat siya nang makita ang 50 point na pagtaas sa bawat perimeter. Ang boost ng isang nakatagong klase ay mas maganda pa kaysa sa triple S na propesyon. Balik sa mga tanga, nandito sila para mamassacre, at tunay ngang namassacre sila nang ilunsad ni Subay ang isang ulan ng mga spikes ng lupa. Para magkaroon ng kaunting spice, nagtayo ang lalaking ito ng isang pader ng bato para guluhin sila. Nasisiyahan siya sa bawat segundo ng massacre na ito, pinapahiya ang kanyang biktima dahil sa pagiging biktima ng kanyang kasanayan sa trabaho. Nakumpleto na ang unang misyon sa pagkatalo ng 1,000 skeleton warriors. Masaya ang ating lalaki sa mga resulta ngunit marami pang kailangan gawin para makamit ang kanyang layunin. Dumating ang hukbo ng mga buto, ngunit sa pagkakataong ito, nagdala sila ng isang nakakatakot na malaking tao. Ang lalaking ito ay literal na Ghost Rider kung nag-eehersisyo at umiinom ng maraming steroids. Ang Skull of Fire ay karaniwang boss sa zone na ito. Masaya si Subay na hamanin ito, kaya nagpasok siya ng higit pang mga Earth Spikes. Ang kanyang atake ay nagnaknak sa armada ng Skeleton Warriors, pinatay ang daan-daang sa kanila sa parehong oras. Hawak ng halimaw na boss ang isang astig na espada na gawa sa buto na may mga asul na apoy, at sa wakas ay lumabas para hamanin ng tao sa isang direktang laban. Kinutya siya ni Subay dahil akala niya ay may laban siya sa isang tao na may walang hanggang reserba ng mana. Ang bungo ng apoy ay pinapadaan ng mana sa paligid, sinisipsip ang lakas ng buhay ng kanyang mga mandirigma para lamang mapaganya ang kanyang sandata. Isipin mo na parang spirit bomb ni Goku mula sa Dragon Ball, pero ito ang bersyon ng masama. Ang kasanayang sakripisyo ay pinalalakas ng husto ang kapasidad ng pinsala ng kanyang espada, na lumilikha ng isang ultimate move. Hindi man lang kayang pagandahin ng ating bida ang katotohanan. Nag-aalala siya na tamaan ng atake na ganoon. Kahit isang hiwa lang ay tiyak na pupunta na siya sa kabilang buhay. Nagpapalit ng estratehiya, nagpa siya si Subay na sumalakay, lumundag sa ibabaw at binasag ang baluti ng nilalang. Sa paghuyog ng boss dahil sa pinsala ng kanyang unang atake, nag-focus si Subay sa pagtaga sa mga binti nito. Sa pinagsamang kritikal na pinsala na 20,000, nagbigay siya ng huling atake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mabigat na pag-ulan ng mga patalim na bato. Sa kasamaang palad, kahit na ito ay hindi nakabawas ng lubusan sa kanyang kalusugan. Sinubukan ng makapangyarihang hayop na ipuwersa ang isang pag-indayog, ngunit kahit na may nakakasirang output sa Nuka Mountain, hindi pa rin siya sapat na bilis upang mahuli ang ating lalaki. Sinasamantala ang isa pang pagkakataon, nagpakawala si Subay ng pag-ulan ng walang katapusang patalim na bato, na walang habas na ginagamit ito nang hindi nag-aalala tungkol sa pagkaubos ng mana o kahit na cooldown. Diretsong headshot ang ginagawa, malaki ang pinsalang binibigay ng ating bida at minumura pa ang boss dahil hindi raw nag-ensayo ng husto. Tapos na ang laban nang bumagsak ang higanteng undead,
at naglitawan ang magagandang bulaklak na bungo sa pagkatalo nito. Tuwang-tuwa si Subay nang matuklasan ang isa pang posibleng quest, pero habang abala siya sa pagkuha ng mga bulaklak, natuklasan din niya ang isang bagong skill book sa kanyang inventory. Ito ang abilidad na necromancy, at matapos gumastos ng 10 puntos, opisyal na itong bahagi ng skill set ni Subay. Dahil interesado sa ideya ng summon ng magic, lumikha ang ating bida ng 3 sundalong undead, na ibinangon mula sa lupa. Ang mga tapat na mandirigmang kalansay na ito ay medyo walang silbi karaniwan, ngunit mabilis silang lumalakas dahil ang kanilang pag-unlad ay nakatali sa antas ng kanilang amo. Sa kasong ito, malakas sila upang labanan ang mga halimaw na level 40 dahil sa napakalakas na stats ni Subay. Pero teka, mayroon pa. Kaya niyang ipatawag ang napakarami sa kanila ng sabay-sabay upang dumugin ang kanyang mga kaaway. Nakumpleto ni Subay ang isa pang quest sa pamamagitan ng pagkolekta ng 200 bulaklak ng bungo, at tinatamasa ang bunga ng kanyang paggawa. Ang kanyang susunod na destinasyon ay isang lugar na tinatawag na Swamp ng Kamatayan. Ito ay isang ganap na bagong seksyon ng mapa, ngunit hindi ito nakakatakot sa ating bida. Sa katunayan, naiisip niya na ang matutulis na maliliit na butiki na nakatitig sa kanya ay cute. Nakikipaglaban gamit ang sarili niyang mga bilang, pinakakawalan ni Subay ang galit ng kanyang mga sundalong undead para sila ang pumatay para sa kanya. Ang mga kalansay na ito ay talagang kapaki-pakinabang at mabilis na nagtatapos sa mga butiki. Sa pagkatalo ng kawa ng mga sungay na butiki, nahaharap ang ating bida sa biglaang paggising ng isang napakalaking halimaw. Hindi biro ang depensa ng boss na ito, ngunit sa kabutihang palad, bahagyaring umunlad ang kakayahan ni Subay na magpatawag. Nag-ambala ang ating bida ng isang anino sa malayo at nagpasya munang galugarin ang lugar.